Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 421. Narito si Zella. Sabi ni Ray habang siya at ang iba ay nakangiti kay Zella. Matagal mo na bang hinintay, Gerald? Tanong ni Zella, nakangiti habang nakatingin sa kanya. Hindi talaga, sagot ni Gerald. Si Zella ay nakabihis ng kaakit-akit sa araw na iyon. Tiyak na siya ang uri ng babaeng maaaring magpanggap ng iba sa isang solong sulyap. Gayunpaman, mas alam ni Gerald at aktibong pinahinto ang sarili mula sa pag-iisip ng hindi kinakailangang mga saloobin. Speaking of which, Zella, tumingin ako sa group chat kahapon. Ang iba ay tinatalakay kung paano ka nakakuha ng mahusay na trabaho. Paano mo nagawang makapunta sa Dream Investment Group? Narinig kong kailangan ng $1 bilyong para sa rehistradong kapital. Sabi ni Ray, isang bahagyang paninibugho na inaasahan sa kanyang boses. Sa una, Ray ay itinuturing na mas mahusay kaysa sa kanyang iba pang mga kamag-aral sa pangkat. Dahil nakikipag-date na siya ngayon sa tycoon na ang pamilya ay nagmamay-ari ng ilang mga tindahan, siya ay itinuturing na mahusay na gawin at ipinagmamalaki niya iyon. Napakasarap din ng buhay niya. Gayunpaman, sa paghahambing ng kanyang sarili kay Zella, pakiramdam niya ay isang maliit na prito. Alam ng lahat na ang Dream Investment Group ay itinatag sa mga pondong ibinigay ni G. Crawford mula sa Mayberry. Sa malapit na hinaharap, pinlano na maging isang malaking proyekto sa pag-unlad sa Seren County. Kung sino ang nakapasok sa grupo ay magpapatuloy sa kanilang pagsisikap kahit na kailangan nilang magbayad ng $1 hanggang $2 bilyong sa taong iyon. Naturally, nang may bahagi ang balita sa panggrupong chat, lahat ay nasa sabik. Ito ay isang palatandaan na ang Seren County ay sasailalim sa ilang marahas na pagbabago sa lalong madaling panahon. Nagkataon lang na narekrut ako ng kumpanya. Hindi ako masyadong sigurado kung paano magtatapos ang pag-unlad nito at upang maging prangka, wala rin akong kumpiyansa. Bukod, hindi tulad ng nagtatrabaho ako sa punong tanggapan ng Dream Investment Group. Nagtatrabaho lang ako sa isang subsidiary na may hawak na kumpanya sa ilalim nila, hindi ito kasing hiwaga at mabuting kagaya ng sinasabi ng karamihan. Sabi ni Zella habang ngumiti siya ng mapait. Medyo pambihirang post pa rin yan, Zella. Hindi mo kailangang maging mahinhin. Sagot ni Ray, mas maliwanag ang pagseselos nito sa boses niya ngayon. Si Gerald naman, nakatayo sa tabi nila at lumitaw siya na gulat na gulat. Kaya't si Zella ay narekrut ng isang kumpanya ng subsidiary sa ilalim ng Dream Investment Company. At sino ang nagmamay-ari ng Dream Investment Company? Siyempre, si Gerald. Hindi nakakagulat na nandoon si Zella at ang iba pa noong isang araw. Matapos makumplito ang mga pamamaraan para sa seremonya ng pagbubukas, nabunggo niya ang mga ito sa pangunahing plaza sa labas lamang ng hall. Ilan sa mga kilalang tao ang dumalo sa karnabal noong araw kaya hindi napunta sa isip ni Gerald na si Zella ay nasangkot sa Dream Investment Company. Sa kanyang tungkulin bilang isang empleyado ng kumpanya ng subsidiary sa ilalim ni Gerald, tiyak na tama para sa kanya na magdala ng ilang mga kaibigan upang masiyahan sa kanilang sarili doon. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang sarili, isang malaking pagkakataon. Dahil nandito tayong lahat, sabay tayo sa boss. Sabi ni Zella, mabuti na lang, may susando sa atin mamaya. Sa totoo lang Zella, bakit hindi ka sumama sa amin? Akmang sagot si Zella ay nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Sa sandaling siya ay pumili ng up siya step sa gilid bago sinabi ng isang bagay, isang pamumula na mumuo sa kanyang mga pisngi. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sandali bago tuluyang nabitin. Ang iyong kasintahan. Nakangiting tanong ni Gerald. Hindi niya mapigilan, nakikita ang mukha nito na nahihiya at nagulo. Ano ang pinagsasabi mo? Single ako. Kaibigan lang yan. Nakangiting tugon niya bagaman ang boses nito ay nanginginig ng hindi nakakainis. Nakangisi ang ulo ni Gerald bago ipangisda ang kanyang mga susi ng kotse. Handa na siyang ihatid siya sa pagtitipon. Bigla, isang bagong puting Audi A4L ang makikita at maririnig na papasok papunta sa hintuan ng boss. Ang mga preno ay sinabog at ang kotse ay biglang tumigil sa tabi mismo ng nagulat na karamihan. Ang bintana ng sasakyan ay pinagsama at isang lalaki na may salaming pangsalamin ang itinuro ang kanyang ulo. Halika, Zella. Ang iyong mga kamag-aral ay malapit na doon, dumaan muna tayo doon sa kanila, tayong dalawa lang. Sabi ng lalaki. Naturally, ang kotse ay nakakuha ng maraming pansin mula sa mga tao na naghihintay para sa bus doon. Tulad ng dati, ang maganda ay laging kinukuha ng mayamang bata. Ito ang inisip ng ilan sa mga batang lalaki doon habang lumubog ang kanilang pagiging mahirap.
Ah, hello Waylon. Ito ba ang pinakabagong kotse na iyong binili? Panipi. Kabanata 422. Nakilala ni Ray ang lalaki at may sorpresa ang mukha nito. Nang makita na nandoon si Ray at ang Tycoon, nagulat din si Waylon. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at sumandal dito gamit ang isang kamay sa kanyang bulsa. Ngumiti siya saka sinabi, nabili ito mga kalahating buwan na ang nakakaraan. Sa wakas ay nakakita ako ng pagkakataong itaboy ito ngayon. Si Waylon ay isa pa sa mga dating kaklase ni Gerald. Noong sila ay nasa paaralan pa rin na magkasama, mayroon lamang dalawang lalaki na napakamayaman at makapangyarihan. Ngayon pa rin sila. Ang isa sa kanila ay si Cameron na ang pamilya ay may kaugnayan sa Departamento ng Kalusugan. Ang iba ay walang iba kundi si Waylon. Parehong nagbahagi sina Waylon at Cameron ng magandang relasyon noon. Nasisiyahan silang magulo habang nagkaklase. Yamang silang dalawa ay may kayamanan at kapangyarihan, kapwa sila namuhay ng maayos kahit na nagtapos mula sa high school. Gayunpaman, mas interesado si Gerald sa relasyon ni Waylon kay Zella. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nagkaroon ng isang magandang relasyon kahit na nag-aaway sa bawat isa paminsan-minsan kahit sa alala ni Gerald. Mukha silang ngayon na nagbahagi ng isang magandang relasyon. Habang nag-uusap sila, tinuro ni Ray si Gerald bago sinabi, sabihin, Waylon, nandito rin si Gerald. Bakit hindi mo siya kausapin? Pagkatapos ay sa wakas ay tumingin si Waylon kay Gerald na nakatayo sa tabi nila sa lahat ng oras na ito. O kabutihan. Kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, hindi ko talaga siya makikilala. Nandito ka rin, Gerald. Sabi ni Waylon habang ngumiti ng mahina. Pasimpleng ngini siya niyon ni Ray. Ano, nakalimutan mo na ba, Waylon? Minsan ay hiniling mo kay Gerald na ipahiram sa iyo ang kanyang workbook upang makopya mo ang kanyang mga sagot. Hindi ka pinayagan ni Gerald kaya kumuha ka ng upuan at binugbog siya mula sa platform hanggang sa likuran ng silid-aralan. Naalala ko siya na mukhang natatakot kalahati hanggang sa kamatayan noon mula noong ginawa mo ito ng napakalakas, sabi ni Ray habang naalala niya. Si Gerald ay inilagay sa isang napaka-awkward na posisyon sa sandaling sinabi niya iyon. Malinaw niyang naalala ang pangyayaring iyon at ito ay naging isang muling pag-alala ng masamang alaala para sa kanya. Si Waylon ay tulad ng isang anino sa puso ni Gerald mula nang palagi niyang kinutya si Gerald ng hayagan. Hindi lang iyon ang oras na binugbog niya rin si Gerald. Napaka-traumatized na tuwing maririnig ni Gerald kahit ang kanyang pangalan, likas na takot siya. Sa pangyayaring iyon, kapwa nag-away-away sina Zella at Sharon kay Waylon dahil nais nilang tulungan si Gerald. Kumuha pa ng libro si Zella at binasag kay Waylon upang maipaghiganti niya si Gerald. Ito ay isang hindi kanais-nais na karanasan bilang isang buo at si Gerald ay maaaring tumugon lamang sa isang mapait na ngiti. Gayunpaman, walang malasakit si Waylon sa sitwasyon at binago lamang ang paksa. Well, tama na chit-chat. Nang tawagan ko si Zella kanina akala ko pupunta siya dito mag-isa. Lumabas na lahat kayo ay naghihintay para sa boss. Alinmang paraan, halika na Zella, tara na. Si Zella ay natakot siguro na hindi ako maunawaan ng mas maaga, kaya't ganoon ay lihim niyang sinagot ang tawag na isip ni Gerald sa sarili. Hindi naman talaga kailangan. Walang pakialam si Gerald sa totoo lang. Gayunpaman, nangako siya at sumang-ayon na pupunta sila sa pagtitipon. Sa nangyari, pareho niyang hinihintay sina Gerald at Waylon na dalhin siya doon. Iyon lamang ang bagay na bahagyang gamulo kay Gerald. Oo naman. Sabay tayo sa sasakyan ni Waylon, Gerald. Hindi mo rin kailangang sumakay ng boss. Sabi ni Zella habang namula siya ng bahagya habang nakatingin kay Gerald. Sa kanilang isipan, ang mag-ipon at si Ray ay naidagdag ang kanilang mga sarili sa larawan. Isipin ang pagsakay sa isang Audi. Napakasarap sa pakiramdam niyan. Maaari pa nating mapalalim ang aming relasyon kay Waylon. Magaling. Natatakot ako na hindi iyon posible. Kailangan kong pumili ng ibang kaklase mamaya at kung sumali si Gerald, wala nang puwang sa sasakyan ang natira. Sabi ni Waylon, isang grimace sa mukha niya habang papasok sa kotse niya. Nakaupo ngayon si Zella sa tabi ni Waylon na nakapasok lang sa driver's seat. Mas lalo itong naging awkward sa pakiramdam ni Zella. Nakita ko kung gayon ano ang dapat nating gawin pagkatapos. Kumusta naman ito, maaaring mag-hail lamang si Gerald ng taxi dahil gastos lamang ang tungkol sa $10. Sagot ni Waylon, hindi mo kailangang gawin iyon. Wala bang OFO bike sa tabi ng kalye? I-scan lamang ang isa pagkatapos sumakay ng bisikleta patungo sa pagtitipon. Sabi ni Ray. Damn. Nakakaawa lang yan. Kumagalpak ng tawa si Waylon. Nang huminto siya, sinabi niya, magkita na lang tayo mamaya sa hotel, Gerald. Pagkatapos nito, nag-drive na lamang siya nang hindi nagsabi ng isa pang salita. May nais sanang sabihin si Zella kay Gerald ngunit sa huli, hindi niya masabi ang sarili na may masabi.
Maaari lamang niyang igulong ang bintana ng sasakyan. Napasinghap siya sa loob. Ano pa ang sasabihin ko, nang makaalis na sila, maraming tao ang nakakaawa na ng tingin kay Gerald. Ang ilan pa ay simpleng nagsumiksik. Yung lalaking Gerald doon ay malinaw na tinitignan. Nakakaawa siya. Iyon ang iniisip ng halos lahat ng tao doon sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Gerald na abalahin siya nito. Paimpal siyang ngumiti sa pagbibitiw bago lumakad sa parking lot sa tabi ng hintuan ng bus. Dumaan siya sa hintuan ng bus habang ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay mabilis na nagmaneho patungo sa venue ng pagtitipon. Kabanata 423. Kapag nakaparada na niya ang kanyang sasakyan, pumasok na si Gerald sa pribadong silid. Halos kalahati na ng kanyang mga kamag-aral ay naroon na. Mayroong tungkol sa 20 tao at ang kapaligiran ay medyo buhay na buhay. Napakalaki rin ng hapagkainan na kanilang naibok. Karamihan sa mga mag-aaral doon ay casual lamang na binati si Gerald bago lumingon at tumingin sa kanilang sarili. Sa kanila, si Gerald ay isang mahirap na talo lamang kaya natural na madali siyang hindi pansinin. Pagbalik kay Gerald, may isang bagay na ikinagulat niya. Parehong wala sina Lillian at Sharon. Nga pala, Waylon, bakit wala dito sina Lillian at Sharon? Hindi ba sinabi nilang sasali sila sa amin? Katulad ni Gerald, ang ilan sa iba pang mga kamag-aral ay tuliro rin. Simpleng ngumiti ng mahina si Waylon. Hindi sila sasali sa amin. Hindi sila katulad ng dati. Pumasok sila sa mayaman at makapangyarihang mga lupon. Masasabing sila ang pinakamakapangyarihang kasama natin. Bakit ba sila dadalo sa isang maliit na kaganapan tulad nito? Nako, totoo ba talaga yon? Ano pa ang nalalaman mo, Waylon? Tanong ni Zella na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang pag-uusisa ay naging mas mahusay sa kanya. Sa gayon, natagpuan ni Sharon ang kanyang sarili na isang napakalakas na kasintahan sa Mayberry. Mayroon bang alam sa inyo tungkol sa York North Mountain Entertainment City? Sabi ni Waylon habang nagsindi ng sigarilyo. Siyempre lahat tayo. Sikat na net. Ang York North Mountain ay bubuo at mababago sa isang turismo, pagkain, at lungsod na nakatuon sa kultura. Literal na narinig ng lahat ang tungkol dito. Sa gayon, ang kasintahan ni Sharon ay nagmula sa York North Village kahit na ang nayon ay nawasak na. Ngunit nasa tabi iyon. Kita nyo, ang pamilya ng kanyang kasintahan ay nagmamay-ari ng ilang mga tindahan sa komersyal na kalye sa York North Mountain Entertainment City. Ang halaga ng pera na kikita nila sa hinaharap ay halos imposible upang makalkula. Holy crap! Napakatindi talaga ng tunog nila. Narinig iyon, namangha ang lahat. Ang pangalan ng kanyang kasintahan ay Hayward at siya ay sikat sa Mayberry. Binisita ko ang Mayberry noong nakaraang buwan para sa isang maliit na aliwan at kasiyahan. Tinawagan ko si Sharon habang nandoon ako at nakilala ko din ang kasintahan niya. Nagkasama kami sa pagkain at nagpapalitan din ng impormasyon sa pakikipag-ugnay, sabi ni Waylon na medyo mayabang. Damn Waylon, ang galing mo talaga. Noong nag-aaral pa kami, sina Waylon at Cameron ay pare-parehong maimpluwensya at makapangyarihan. Waylon pa rin. Kumusta ka Cameron? Walang balita mula sa iyo. Kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Pang-aasar ng ilang batang babae na casual na nakaupo sa tabi ni Cameron. Isang bakas ng panibugo ang makikita sa mga mata ni Cameron. Alam ni Cameron na hindi niya may kumpara ang sarili kay Waylon. Lalo na totoo ito ngayon dahil lumaki na si Waylon upang malaman ang maraming tao mula sa Mayberry samantalang ang mga kontak ni Cameron ay limitado lamang sa mga mula sa Departamento ng Kalusugan. Ang pag-iisip tungkol dito ay parehong nag-alala at hindi mapakali si Cameron. Pakiramdam niya pinahiya siya. Hoy, huwag mong sabihin yan. Ang galing din ni Cameron. Kung ang iyong pamilya o kamag-anak ay nagtatrabaho sa mga ospital o isang bagay na malapit sa na maaari mo lamang tawagan si Cameron. Halika dito Cameron. Ang panauhin ng upuan ng karangalan ay ang aangkinin mo. Nakaupo na si Waylon sa main seat habang si Zella ay nakaupo sa kanyang kaliwa bilang pangalawang panauhing pandangal. Ang natitirang upuan lamang ay nakalaan para sa panauhing pandangal kaya sino pa ang makaupo doon maliban kay Cameron. Ngunit Waylon, hindi ba mas makakabuti para sa iyo na kunin ang panauhing bisita? Tiyak na ikaw ang pinakamakapangyarihang kasama namin dito. Bukod, may ipapaalam ako sa inyong lahat. Ang kumpanya ni Waylon ay nakatanggap din ng pondo mula sa Dream Investment Group. Sabi ng isang kaklase habang nakangiti habang nakatingin kay Waylon. Nasisiyahan si Waylon sa sarili. Nakaramdam siya ng smug na alam ng iba ang mga nagawa niya. Nang marinig iyon ng iba niyang mga kaklase, nanlaki ang kanilang mga mata nang lumingon sila kay Waylon. Ang mga ito ay mga kumpanya na kabilang sa aking pamilya kaya wala sila sa aking negosyo. Nagtaguyod ako ng sarili kong kumpanya ngunit medyo wala rin silbi dahil wala pa akong magagawang resulta.
Sabi ni Waylon habang nakangiti ng mapait. Marami sa kanyang mga kamag-aral ay parehong naiinggit at naiinggit sa kanya. Ang kanyang deklarasyon ay nagparamdam lamang kay Cameron ng higit na pagpapababa. Habang ngumiti siya ng awkward, bigla niyang napansin si Gerald na kanina pa nakaupo malapit sa pintuan. May malamig na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, speaking of which, Waylon. Hindi lamang natin dapat ipasa ang upuan ng karangalan sa ating sarili. Dapat si Gerald ang nararapat na nakaupo doon. Nagkaroon ng sapat si Cameron. Naiinis siya at ayaw na niyang may kumpara pa kay Waylon kaya't binago niya ang paksa kay Gerald. Ano? Iminumungkahi mo Gerald na kunin mo ito. Sabi ng isang random na kaklase habang tumatawa siya. Pasimpleng ngini siya ni Cameron. Siyempre dapat. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit medyo malapit si Gerald sa luwi ng aming Seren County. Nagkita kami 2 araw na ang nakakalipas sa isang restaurant at gusto pa ni Louie na bayaran ang singil para kay Gerald. Panipi. Kabanata 424. Malamig na ngumiti si Cameron sa sinabi niya. Ano? Nakakatawa, Cameron. Na para bang pamilyar kay Louie si Gerald. Alam ko di ba? Ang pagkakaiba sa pagitan ng katayuan nina Louie at Gerald ay magkasing kahulugan sa paghahambing ng isang planeta sa ilang dumi. Maaari mong piliing hindi maniwala sa akin, ngunit alam ni Zella na totoo ito. Nakita niya rin ito. Habang nakatingin siya kay Zella, simpleng tumango ito bilang pagsang-ayon. Well, damn. Sa sandaling iyon, maraming mga kamag-aral ang nagsimulang tumingin kay Gerald sa isang kakaibang ilaw. Gayunpaman, mayroon ding ilang iba pa na lumingon upang tumingin kay Waylon. Ang bawat isa ay may kamalayan sa insidente kung saan malubhang binugbog ni Waylon si Gerald noong high school. Kahit papaano ay mayaman si Gerald ngayon at pamilyar pa siya kay Louie na kilala sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa mabuti at masamang lalaki. Ano ang isasagot ni Waylon doon? Anong klaseng mukha ang gagawin niya? Sa mukha ni Waylon ay isang nakakainis at mapait na ngiti. So paano kung kilala niya si Louie? Gayon din, ipinapalagay ko na ang karamihan sa iyo ay hindi alam ang tungkol dito, ngunit si Louie ay pinalo ng isang tao sa isang KTV ilang araw na ang nakakaraan. Ang kanyang ama ay binalaan pa ng taong iyon. Ano pa, ang kanilang pagbabahagi ng Lourdes Mining Group ay kinukuha rin ng ibang tao. Sa pag-iisip na iyan, naiisip mo pa rin ba na si Louie ay ang fucking na magaling? Sabi ni Waylon. Ipinagpatuloy ni Waylon ang pagbabahagi ng iba pang impormasyon na narinig tungkol sa nangyari sa Lourdes. Sa oras na siya ay tapos na, ang lahat sa wakas ay makita ang buong larawan. Alam mo Gerald, mukha kang matapat na tao. Ngunit sa huli, nakilala mo ang gayong tao. Hindi ko akalain na ganyan ka, Gerald. Sabi ni Waylon na nakasmag ng ngiti bago niya natuloy. Nagulat ka ba sa kung paano ko alam ang lahat ng ito, Gerald? Hindi tulad ng ilang mga tao, hindi ako natatakot na sabihin sa iba ang mga bagay na ito. Kita nyo, ang taong nag-frame ng Lourdes sa oras na ito ay walang iba kundi ang makapangyarihang boss mula kay Mayberry, Zach Lyle. May ginawa siya sa kanila at kung ano man ang ginawa niya, ginagawang masunurin sila sa kanya. Ilang oras ang nakakalipas, ang aking ama ay kumain kasama si Jackson, na mas kilala bilang driver ni G. Lyle. Sa panahon ng pagkain, naging labis na lasing si Jackson na sa wakas ay sinabi niya ito sa tatay ko. Naruroon ako sa pagkain na iyon at tinapik pa ako ni Jackson sa balikat at sinabi sa akin na magsumikap ako. Natanggap ko rin ang kanyang pahintulot na tawagan siya kung may mangyari man. Tinapos ni Waylon ang kanyang pangungusap sa isang mahinang ngiti. Ang iba pa ay natigilan. Ginoo driver ni Lyle. Kilala ng tatay mo ang driver ni G. Lyle na si Waylon. Alam ng lahat doon kung sino si Zach Lyle. Literal na imposibleng hindi malaman ang tungkol sa kanya kung mula ka sa Mayberry. Siya ay isang napakalakas at maimpluwensyang negosyante. Ang kanyang driver ay dapat na napakahusay na gawin din. Ang aking tatay ay may ilang mga pagkain sa kanya bago. Medyo nangingibabaw na tao si Jackson. Alam mo, sa palagay ko dapat talaga tayong magkaroon ng mas maraming pagtitipon tulad nito sa hinaharap. Kung mayroon man sa inyo na nangangailangan ng tulong, tiyak na bibigyan kita ng kamay. At huwag mo lang isiping nakaupo ako rito na nagsisinungaling din. Tingnan ang litratong ito. Kinuha ito habang kumakain ako kasama si Jackson at ang aking ama. Inilahad ni Waylon ang kanyang telepono upang ipakita ang larawan sa lahat. Nagtataka, tiningnan din ito ni Gerald. Ito nga, si Jackson Sanders sa litrato. Sa loob nito, makikita siya na nakabihis ng maayos at nakasuot ng isang mamahaling relo. Nakakagulat kay Gerald kung sabihin. Hindi niya aasahan na makikita si Jackson ng ganoon. Dati, palaging itinalaga ni Zach kay Jackson na maging chauffeur ni Gerald noong nagpunta si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment. Si Gerald ay medyo malapit kay Jackson.
Nauna niyang naisip na si Jackson ay isang matapat at taos-pusong tao, habang ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang simple at payak na tao sa tuwing nakikita siya ni Gerald sa nakaraan. Nagulat si Gerald, siya ay talagang isang nangingibabaw na tao. Hindi sa may mali dyan. Ang bawat isa ay mayroong pribadong buhay pagkatapos ng lahat. Kaya huwag isipin na si Louie ay isang uri ng malaking shot. Ang mga tao na nagkukunwari sa kanya ay hindi rin magagamit sa iyo. Hanapin mo lang ako kung may problema ka. Sinilip naman ni Waylon si Gerald bago tumingin kay Zella. At Zella, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita makitungo sa taong iyon mula sa iyong kumpanya ngayon. Hindi alintana kung ano ang kinakailangan, tutulungan kita na malutas ang isyong iyon. Nahaharap ka sa mga problema sa kumpanya mo, Zella? Tanong ni Ray. Ang mga tainga ni Gerald ay namula sa tanong ni Ray at tumingin din siya kay Zella. Kabanata 425. Halika Zella, sabihin mo sa amin. Ano ang nangyayari? Nagtataka na nagtanong ang ilan sa mga kamag-aral. Tumango si Zella bago siya nagsimulang magbahagi ng isang insidente na nangyari sa kanya ng detalyado. Hindi nagtagal, natapos ang kuryosidad ni Gerald. Ito ay naka-out na hindi nagtagal pagkatapos siya ay na-recruit ng kumpanya, ang kanyang superior nagsimulang patuloy na ginigipit siya. Ang pinag-uusapan na superior ay isang deputy manager ng isa sa mga kagawaran. Ayon sa paglalarawan ni Zella, ang representante ng manager ay isang taong balbo na nawala ang lahat ng buhok sa paligid ng korona ng kanyang ulo. Medyo matanda siya at malazwa sa pangkalahatan. Sa una, hindi pa siya naglakas loob na gumawa ng marami. Paimpel niyang tinanong si Zella na kumain na. Matapos tanggihan siya ng maraming beses, sa kalaunan nahirapan si Zella na ipagpatuloy ito. Sa makatuwid, sa wakas ay nagpasya siyang tanggapin at kumain kasama siya isang araw. Mula sa araw na iyon pasulong, ang lalaki ay naging mas paaligaw at pangahas. Patuloy niyang tinawag si Zella sa kanyang opisina. Sa simula, sasabihin lamang niya ang mga hindi magagandang bagay sa kanya paminsan-minsan. Ngayon, nagiging pisikal ang mga bagay at hindi karaniwan para sa kanya na gamitin ang parehong mga kamay at binti niya upang asarin siya. Mga 2 araw bago ang karnabal, tinawag ng deputy manager si Zella na lumapit. Nagresulta ito sa paghaplos ng hita niya. Labis siyang nerbiyos sa oras na iyon na likas na kinuha niya ang isang basong tubig at ibinuhos sa buong deputy manager. Ngayon, nanganganib na siyang matanggal sa trabaho. Gusto niyang sumunod siya sa kanya kung hindi ay kailangan na siyang magbitiw sa kumpanya. Sinabihan siya na maging matino at kumilos din alinsunod. Matapos ang pangyayaring iyon, natapos na sabihin ni Zella kay Waylon ang tungkol sa nangyari. Tanging si Waylon ang malakas at sapat na maimpluwensyahan upang maituwid ang representante ng manager. Tinanggap din ang tulong mula sa kanyang mga kamag-aral. Well, the asterisk man. Ngayon ay nais ko talagang bugbugin ang matandang pervert. Gaano katapang niya nabuli ang aming Diyosa. Sigaw ng ilan sa mga lalaki na naiinis. Iyon ang espiritu. Gayunpaman, tayong mga kababaihan ay talagang kailangang malaman kung paano mas mahusay na protektahan ang ating sarili. Palagi kaming inaasar at binubuli. Alam mo, ang ilang mga tao na hindi alam ang tungkol sa aking mga koneksyon o pinagmulan ay patuloy na hiniling sa akin na gawin ang mga bagay para sa kanila pabalik noong una akong dumating sa ospital. Sa sandaling makilala nila kung sino ang aking kasintahan, wala nang sumubok ng kahit anong nakakatawa sa akin. Sabi ni Morgana, alam ko diba, pinag-uusapan kung saan, Zella, ikaw at si Sharon ay parehong pantay na pinakamagagandang mga batang babae sa aming klase sa panahon ng aming pag-aaral. Natagpuan na ni Sharon ang kanyang sarili isang mabuting at makapangyarihang kasintahan kaya tiyak na dapat mo rin gawin iyon. Hanapin ang iyong sarili sa isang lalaking ganoon na nagmamahal sa iyo at mas mabilis kang makakaapekto sa mga problemang tulad nito sa hinaharap. Dagdag ni Ray. Bahagya lang na mula si Zella dito bago tumingin sa sahig. Huwag kang mag-alala, Zella. Matapos ang pagtatapos ng pagtitipong ngayon malulutas ko ang issue para sa iyo. Deputy manager lang siya kung tutuusin. Tiwala na sinabi ni Waylon. Waylon, nais ko lang na takutin mo siya ng kaunti upang tumigil siya sa pag-abala sa akin, mangyaring huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangan. Sagot ni Zella na medyo may pag-aalala ang tono. Huwag mag-alala, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kung nais mong takutin siya, kailangan mong tumingin ng malayo. Narito si Gerald at madali niyang mahihiling sa tulong ni Louie. Sabi ni Cameron habang nakatingin kay Gerald. Nilainggan siya ni Gerald at isang malamig na ngiti lamang ang kayang ibigay habang ang iba ay humagalpak ng tawa. Ito ay isang bihirang sandali para kay Gerald na sa wakas ay makahanap ng isang taong pantay na masaya, mabuti, at may kakayahang. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa huli. Saglit na napatingin si Zella kay Gerald bago sinilip ang tingin at binalik ang tingin kay Waylon.
Halata ang sagot niya. Bumalik sa high school si Zella ay nagbahagi ng magandang relasyon kay Gerald hanggang sa puntong aktibong ipinagtanggol siya mula kay Waylon. Gayunpaman, ngayon mas malapit siya kay Waylon. Si Waylon ay natural na itinuturing na pinakamakapangyarihan sa mga kaklase at marami siyang koneksyon at mapagkukunan kumpara sa iba rin. Si Gerald ay walang ibang bagay maliban kay Louie sa pagkakaalam ng mga tao roon. Naiintindihan ni Gerald ang kanyang pangangatuwiran at hindi siya lubos na masisisi. Matapos makaranas ng sapat sa lipunan, ang karaniwang mga tao ay karaniwang napagpasyahan na ang pera at mga mapagkukunan ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na pagkakaibigan. Si Gerald ay matapat na bahagyang nababagabag dahil nangyari ito sa isang taong tretuhin niya tulad ng isang matalik na kaibigan dati. Gayunpaman, pinili ni Gerald na huwag sabihin tungkol dito. Pasimpleng tiningnan niya ang iba ng binago ang paksa upang muling pagtawanan siya. Kabanata 426. Maya-maya, tumayo si Gerald at nagtungo sa banyo. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa gents, tumayo si Zella upang magtungo sa banyo mismo. Matapos maghugas ng kamay ay bumangga si Gerald kay Zella na sabay na ring umalis ng banyo. Ang awkward ng meeting, to say the least. Speaking of which, wala pa akong pagkakataong makausap ng maayos. Kumusta ka kamakailan? Sabi ni Zella na may isang malanding ngiti habang sinusubukang itago ang kanyang kakulaitan. Alam niya kung paano ang relasyon nila ni Gerald dati, at alam din niya ang mga hidwaan nina Gerald at Waylon. Gayunpaman, ngayon siya ay naging medyo malapit kay Waylon. Kahit na hindi niya sinabi ito, tiyak na hindi magiging maayos ang pakiramdam ni Gerald doon. Hindi masama, sabi ni Gerald habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng dry tissue. Balita ko na hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, totoo ba yun? Mayroon ka bang mga plano para sa hinaharap? Tanong ni Zella. Plano kong gumawa ng pangalan para sa aking sarili, matapat na sagot ni Gerald. Bahagyang nakasimangot iyon ni Zella bago iling ang kanyang ulo na may mahinang ngiti sa labi. Makinig ka Gerald, iminumungkahi ko talaga na maghanap ka ng trabaho. Hindi mahalaga kung anong uri ng trabaho ang makukuha mo. Alam mong alam na iba ka sa iba. O, maaari mo ring subukan na mangyaring Waylon. Nagsimula na siya sa sarili niyang kumpanya at naghahanap siya ng mga tatanggapin. Kung nais mo, maaari akong maglagay ng isang salita para sa iyo upang mas handa siyang tanggapin ka. Ang pangunahing sweldo ay humigit kumulang na $300 sa isang buwan at mas mabuti ito kaysa sa wala. Payo ni Zella. Pinahahalagahan ko ito, ngunit tatanggi ako, sabi ni Gerald habang nakangiti. Simpleng bamaantong hininga si Zella. Gerald, alam ko na binugbog ka ng masama ni Waylon noon, ngunit bata pa siya kaya subukang intindihin. Bakit hindi mo subukang tingnan ito sa ganitong paraan? Kung hinayaan mo siyang kopyahin ang iyong mga sagot kung gayon hindi ka niya bubugbugin. Ngayong nagtapos ka na sa universidad, sino ang nakakaalam? Maaaring handa siyang magpahiram ng isang kamay. Patuloy ni Zella. Hindi ko na isinasapuso ang pangyayaring iyon. Gayon din tungkol sa isyu sa iyong deputy manager. Ang kailangan mo lang gawin ay upang sabihin sa iyong manager o iulat ang insidente sa iba pang mga nakatataas sa iyong kumpanya. Siguradong parurusahan nila siya ng husto. Ang tagapamahala at ilan sa mga nakatataas doon ay orihinal na kawani mula sa Mayberry International Inc., kaya't alam ni Gerald ang tungkol sa kanilang mga kakayahan at birtud na mabuti. Tiyak na hindi nila papayagan ang anumang uri ng panliligalig na magpatuloy. Pasimpleng tiningnan ni Zella si Gerald sandali bago ngumiti ng mapait at umiling. Hindi mo masyadong alam ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa lugar ng trabaho ko. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol dito. Gayunpaman, masarap na kausap ka ulit, at salamat, Gerald. Matapos ang kanyang pangungusap, pasimpleng kumaway siya kay Gerald bago tumalikod at umalis. Pinaramdam kay Gerald na mismong si Zella ay kakaibang tao. Parang dati lang noong nakilala niya si Sharon. Kakaiba rin ang kilos niya sa kanya. Pakiramdam ay nabigo, nagsimulang maglakad pabalik si Gerald. Wala pang 2 dosenang mga hakbang, nakita niya na ang daanan ni Zella ay hinironggen ng isang nasa edad na lalaki. Sinubukan pa ring hawakan ng lalaki ang kamay niya. Ano ang ginagawa mo, G. Zabel? Sabi ni Zella habang inilayo ang kamay niya mula sa kamay niya. Zella, balak kong kumain dito ngayon. Hindi ko inaasahan na mabangga ka. Dahil nandito kaming dalawa, bakit hindi ka nakikipag-inuman? Maaari kong ipakilala sa iyo ang ilang mga kasamahan mula sa aming kumpanya. Sinabi ni G. Zabel, ang pagnanasa ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Halika ngayon. Itigil ang pagsubok na umalis baka magalit ako agad. Sinabi niya. Bitawan mo siya. Sa sandaling iyon, isang malakas, galit na ugong ang maririnig. Kabanata 427. Ang dagendong ay nagmula sa walang iba kundi si Waylon mismo na lumabas lamang sa pribadong silid.
Kanina pa may isa pang batang babae na umalis para sa banyo ngunit paglabas na sana niya sa pribadong silid, nakita niya ang isang lalaking nakaharang sa daanan ni Zella. Nang malaman ni Waylon ang tungkol sa katotohanan, agad siyang bumangon at tumungo sa banyo kasama ang ilang iba pa. Ano ito? Isang pangkat ng mga uncouth bastards. Sino ang sinisigawan mo? Kahit na perverted, Jezebel ay tiyak na walang maliit na magprito. Malamig ang ekspresyon niya habang tinatanong. Kaklase ko ang batang babae na iyon. Bakit mo hinaharangan ang landas niya? Tanong ni Waylon, walang takot. Sa sobrang takot ni Zella ay likas na nagtago sa likuran ni Waylon. Zella, sige na sasabihin ko ito. Ang mga kasamahan na naghihintay sa akin sa oras na ito ay hindi ordinaryong tao. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili, sundin ako. Gayon din, bakit hindi mo sabihin sa mga bastard na ito kung sino ako? Sagot ni Jezebel, nakatiklop ang mga braso sa likuran niya. Waylon. Ang kanyang pangalan ay Charlie Zabel. At siya ang deputy manager ng aking departamento. Sabi ni Zella. Damn. Kaya ito ang lalaki. Una nang nagpasya si Waylon na harapin si Charlie ng hapong iyon. Gayunpaman, naging mabait si Charlie upang magpakita sa harap ni Waylon. Mabuti, hindi niya kailangang mag-aksaya ng anumang oras para hanapin siya. Malinaw na hindi inaasahan ni Zella na makabangga sa matandang baluktot dito rin. Sinisita ni Waylon bago sinabi kung gaano kadali. Plano kong hanapin ka ngunit narito ka, Jezebel. Mag-chat tayo diba? Una sa lahat, alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Spencer Leeds. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng Kenzan Enterprise. Ang pinakamalaking kumpanya sa Seren County. Narinig iyon, lumaktaw ang puso ni Charlie. Tiyak na alam niya ang tungkol sa Kenzan Enterprise. Noong nakaraan, ito ay naging isang ordinaryong kumpanya lamang. Gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na magkakaiba. Dahil sa mataas na pamantayan sa pangangalaga ng kapaligiran ng Kenzan Enterprise, nakakuha sila ng pondo mula sa Dream Investment Group. Maaari ring sabihin na isa ito sa mga proyekto sa pag-unlad ng Dream Investment Group. Ang katayuan ng pamilyang Leeds ay lubos na nakinabang mula rito, at nasisiyahan sila ngayon sa isang malakas at maimpluwensyang katayuan sa Seren County. Katulad nito, si Jezebel ay nakatanggap din ng pondo mula sa pangkat. Gayunpaman, bilang isang representante lamang na manager ng isang kumpanya, kailangan pa rin niyang mag-isip at kumilos ng maayos. Galing ka ba sa Let's? Ngunit Let's, mayroon akong kaunting negosyo na dapat pansinin kasama si Zella na tungkol lamang sa aming kumpanya. Hindi nararapat para sa iyo na makialam sa mga naturang pribadong gawain sa palagay mo. Malamig na sabi ni Charlie. Ang porsyento ng pamumuhunan ng kanyang kumpanya ay mas mataas kaysa sa pabrika at kumpanya na kabilang sa Kenzan Enterprise. Sa paghahambing sa dalawa, ang kumpanya ni Charlie ay tiyak na isang mas mahalagang pag-aari para sa Dream Investment Group. Hindi dapat matakot si Charlie pagdating sa aspeto ng kapangyarihan at background. Ngunit nais kong makialam. Kahit anong sabihin mo. Nagsalita si Waylon nang hindi sinala ang kanyang mga salita, pinapalabas ang kanyang pagiging assertive sa sitwasyon. Naging pisikal ang mga bagay pagkatapos na dahil sa kapwa lalaki na nakadarama ng pangangailangan na protektahan ang kanilang pagmamataas. Una nang umatake si Waylon. Dali-dali siyang lumapit kay Charlie at sinimulang pagsuntok sa kanya nang hindi man lang tumilapon. Nang makita iyon, nagsimulang kumilos din si Cameron at ang iba pa. Sa kanilang pag-iisip, naisip nilang lahat na ang deputy manager ay hindi kasing lakas at maimpluwensya tulad ng pamilya ni Waylon. Sa huli, binugbog ng husto si Charlie. Si Zella ay nakatayo sa tabi nila sa buong oras, sinusubukan silang tumigil sa pakikipaglaban ngunit hindi ito nagawa. Talagang mga bastard ka. How dare all of you? Maghintay ka. Sigaw ni Charlie na may kamay sa pisngi niyang pasa habang tumatakbo siya sa medyo nakakaawa na paraan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa sariling pribadong silid ni Charlie. Ang pinuno ng pangkat ay tila isang nasa edad na lalaki na nakasuit. Sino ang nagsimula sa lahat? Malamig na tanong ng pinuno. Agad na tinuro ni Charlie ang parehong Waylon at Cameron bago may binulong sa tainga ng pinuno. Pasimpleng ngini siya ng lalaki. Tulad ng pag-aalaga ko kaninong anak siya. Ngayon ang aking unang araw na pag-uulat sa tungkulin sa iyong kumpanya bilang isang senior executive. Ang mga brats na ito ay kailangang turuan ng isang aralin, kung hindi man, maiisip nila na kami ay maliit na mga fries na madaling mabuli. Habang patuloy na tumaas ang tensyon, simpleng tumuloy si Gerald na nakatayo sa gilid. Hindi talaga niya alam kung kaninong panig siya dapat makamping ngayon. Sa isang banda, si Waylon ay tiyak na walang silbi, mayaman na bata ngunit mahusay siya pagdating sa pakikipag-away. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa edad na ay malinaw na hindi rin sinumang santo.
Habang iniisip ni Gerald sa kanyang sarili, isang tao mula sa grupo ni Charlie ang nagbasag ng isang bote ng alak sa ulo ni Waylon. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Hoy! Tigilan na ang laban. Itigil mo na ito. Napansin kong gaano nakahirap ang sitwasyon, mabilis na sumugod si Gerald kasama ang ilang iba pang mga kalalakihan. Sinubukan nilang akitin ang parehong koponan na huwag ng mag-away. Kung sa bagay, ang mga taong binubugbog ang iba ay mga nasasakupan ni Gerald. Sa kabilang banda, si Waylon ang binugbog. Bagaman ang Waylon ay halos maituring na kalaban ni Gerald, walang kabuluhan upang magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan mula sa pagtitipon nila sa araw na iyon. Ito ay isang bagay na hindi dapat mangyari sa araw na iyon. Ang mga nasasakupan ni Charlie sa wakas ay tumigil sa pambubugbog kay Waylon matapos na magbigay ng kooperasyon ang mga tauhan mula sa hotel upang matigil ang laban. Pagkatapos ay binayaran ni Charlie ang singil at iniwan ang hotel sa isang huff na papaligiran ng mga tao mula sa kanyang kumpanya. Ay hindi, ano ang gagawin natin? Waylon, dumudugo ka, sabi ni Ray, sobrang takot. Sila ang unang grupo ng mga bastard na kailanman na naglakas loob na bugbugin ako. Tumatawag ako sa tatay ko. Ang mga bastard na iyon ay magbabayad ng isang kaayla hilakbot na presyo para dito. Sigaw ni Waylon, dugo ang mga mata. Naobserbahan ni Gerald kung paano lumaban si Waylon kanina. Siya ay malinaw na isang tao na hindi papayag sa kanyang sarili na tanggapin ang pagkawala o talunin iyon ng madali. Kabanata 428. Dahil sa kapangyarihan at impluwensya ng kanyang ama, laging ginagawa ni Waylon ayon sa gusto niya, kumilos ng smugly at mayabang sa harap ng lahat ng kanyang mga kamag-aral. Hindi pa napag-isipan sa kanya na ang sakop ni Charlie ay maaaring kumilos ng mas mabangis pa. Malubha pa nilang binugbog siya. Sa sandaling iyon si Waylon ay isang nasira parehong pisikal at emosyonal. Kailangan niya agad ng atensyong medikal. Sigaw ni Morgana bago inilabas ang kanyang telepono at tumawag para sa isang ambulansya. Hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya at dahil si Morgana mismo ay isang clinician, pumasok din siya sa ambulansya upang matulungan ang bendahin ng kanyang mga sugat. Umalis siya sa ospital kasama si Waylon. Si Waylon ay binugbog at ngayon ay ipinapadala sa ospital. Ano ang dapat nating gawin? Umalis na lang tayo sa ngayon. Paano kung ang mga baliw na iyon ay bumalik na may mga pampalakas? Tama ka, parang hindi sila mga ordinaryong tao. Ang mga kamag-aral ay nagpatuloy na tinatalakay ang sitwasyon sa kanilang sarili, lahat sa kanila ay lubos na hindi mapagpasyahan kung ang pagmamataas o kaligtasan ay mas mahalaga. Dahil walang agarang konklusyon na nakamit, lahat sila ay lumingon upang tumingin kay Cameron. Tumingin si Cameron sa kanila tulala. Si Cameron ay nakahiga sa sahig sa buong bahagi ng pangalawang kalahati ng laban. Siya ay na-down at siya ay nanatili doon. Natatakot siyang labanan ang sandali na nalaman niya na ang pinuno ay isang uri ng senior executive. Ito rin ang dahilan kung bakit si Waylon lang ang binugbog nang magsimula ulit ang laban. Sa una ay nag-alala siya ngunit nakikita kung paano ang lahat ay umaasa sa kanya na gumawa ng susunod na desisyon, hindi nagtagal ay naging smug siya ulit. Ang lahat ay manatiling kalmado. Pumunta na lang muna tayo sa hospital. Tiyak na pupunta rin ang ama ni Waylon. Sabi ni Cameron. Ang natitirang mga kamag-aral niya ay sumang-ayon at lahat sila ay nagtungo sa underground parking ng hotel na magkasama. Sa isang maikling sandali, si Gerald ay sobrang natigilan upang gumalaw ngunit pa-impulse siyang umiling bago tumungo sa hagdanan upang kumuha din ng sarili niyang sasakyan. Ang mga taong ito ay sineseryoso tulad ng paggawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Kung iniulat lang ito ni Zella sa kanyang mga nakatataas, wala sa mga ito ang nangyari. Tiyak na madali ang pagharap kay Charlie. Ang kailangan lang niyang gawin ay tawagan ako at lahat ay tatapos ng ganoon. Isang gulo na ito ang mga naisip ang nangyayari sa isip ni Gerald. Lahat sila ay nasa parking lot na. Sige, may kasama kaming 4 na sasakyan ngayon. Sino pa ang nag-drive dito? Tanong ni Cameron. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ng malakas si Zella. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Ito ang problema ko ngunit hinaila ko din kayo lahat dito. Si Zella ay tumangis, isang kaayla hilakbot na pagkakasala na bumigat sa kanyang puso. Paano ka namin masisisi Zella? Nasaksihan ko ang lumang pervert na humahadlang sa iyong paraan gamit ang aking sariling mga mata. Ano pa, nakatayo sa tabi mo si Gerald ngunit wala siyang nagawa. Kung may ginawa siya, marahil lahat ng ito ay hindi nangyari. Kasalanan niya ang lahat. Tama iyan. Kung may sisihin man dapat itong si Gerald. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sumakay na lang tayo sa sasakyan at magtungo ngayon sa ospital. Sabi ni Ray. Sinimulan ng pagpasok ng mga kaklase ang mga magagamit na kotse. Si Zella mismo ang sumakay sa sasakyan ni Cameron. Oh Diyos, tingnan mo. Nandito rin si Gerald.
Sa sandaling iyon, sa wakas napansin ng lahat si Gerald na kararating lang sa parking lot. Ano ang ginagawa ng idiot dito? Ang lahat ng mga upuan sa magagamit na mga kotse ay napunan. Hindi ba siya naparito sa pamamagitan ng pagbibiyahe ng taxi? Malamig na tanong ng isang kaklase na babae. Tama iyan. Simula nang sumakay ka ng taxi dito, bakit ka dito sa amin? Nagpaplano ka ba na sumali sa amin sa isang kotse? Hindi ka magiging kapaki-pakinabang kahit na sumama ka sa amin. Mag-hail lamang ng taxi at itigil ang pagharang sa aming daanan dito. Sabi ni Ray na may malamig na pangutya. Pasulyap-sulyap lang si Zella kay Gerald bagaman wala siyang ibang sinabi bago lumayo. Huwag kang mag-abala sa kanya, Cameron. Mas mabilis ba ang kotse mo o si Waylon? Tanong ni Ray habang iginala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald. Halos magkatulad sila. Papunta muna kami. Umupo ka ng mahigpit. Sigaw ni Cameron habang tinatapakan niya ang pedal pinapunta ang sasakyan papunta sa unahan. Ang sumunod ay isang malakas na putok. Si Cameron ay hindi nakahawak ng mahigpit sa manibela. Bumagsak ang kanyang sasakyan sa likuran ng isang puting kotse na nakaparada sa harap nila. Tinaas ang hood ng kotse ni Cameron. Mukha itong napinsala. Fuck! Gulat na sigaw ni Cameron. Lahat sila ay bumaba sa kanyang sasakyan at agad na nagsisigaw si Ray. Nipatikip ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay sa gulat. Cameron, tingnan mo. Sa palagay mo ay nabangga mo ang isang Mercedes-Benz G500. Ano? Paano ito mangyayari? Karamihan sa iba pang mga kamag-aral ay hindi masyadong iniisip ito. Sa kanila, naramdaman na imposible na ang gayong isang marangyang kotse ay magiging sa Seren County. Gayunpaman nang malapit na sila sa kotse, sa kasamaang palad ay tama si Ray. Ito ay talagang isang Mercedes-Benz G-Class. Kabanata 429. Fuck! Ang isang Mercedes-Benz G-Class ay nagkakahalaga ng higit sa $300,000. Sigaw ng isang kaklase sa nag-aalala na boses. Bagaman nagsalpukan ang dalawang sasakyan, ang Mercedes-Benz G-Class ay higit na naghirap kumpara sa sariling kotse ni Cameron. Gayunpaman kung kinakailangan ng kabayaran, alam ni Cameron na kailangan niyang magpatalsik ng kahit $100,000. Umiling siya ng bahagya sa takot. Pasensya ka na, Cameron. Kung hindi dahil sa akin hindi mo nasasalpok ang kotseng iyan. Napaungol kay Zella nang may dagdag na pasanin sa kanyang puso. Napasinghap siya sa loob habang pinipigilan ang luha niya. Kung hindi dahil sa akin, wala sa mga pangyayaring ito ang maaaring mangyari ngayon. Si Waylon ay binugbog, at ngayon ay bumagsak lang si Cameron sa ibang kotse nang sinusubukan lang niya akong ipadala sa ospital upang bisitahin si Waylon. Ano pa ang magagawa natin ngayon? Ang isipan ni Zella ay napuno ng negativity at ito lamang ang nakaramdam sa kanya ng mas malabo at nabalisa kaysa sa dati. Ang iba ay nagsisimulang matakot din. Sinimulan nilang talakayin kung paano lutasin ang issue tungkol sa mamahaling kotse. Sige lang, hindi big deal. Pumunta sa ospital, kayong lahat. Sabi ni Gerald sabay buntong hininga habang isinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Medyo kapas-palad ito ngunit syempre, ang kotseng nabangga ni Cameron ay kay Gerald. Ang kanyang Lamborghini ay nahit ng isang tao at ngayon ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay nahaharap sa parehong kapalaran. Ganun ba talaga siya kamalas? Kahit na ang kanyang sasakyan ay nahit, nahirapan siyang humiling sa kanila para sa isang bayad sa pagpapanatili, dahil sa kinatakutan nilang lahat na mukhang nag-iisip tungkol sa kung magkano ang perang kakailanganin nila. Para sa fuck's sake, naiintindihan mo rin ba ang halaga ng kotseng ito, Gerald? Ito ay isang Mercedes-Benz G-Class. Sino ang maglakas loob na umalis na lang ng ganon? Kung nalaman ng may-ari ng kotseng ito kung sino tayo, siguradong magbabayad kami ng kahit isang mas mabibigat na presyo. Naiintindihan mo pa ba ang kalahati ng sinasabi ko? Sigaw ni Ray, ang pagkabalisa niya ngayon ay nasa sobrang gear. Huminahon tayo at isipin ito. Kumusta naman tayong lahat na naghihintay dito para sa driver? Pagdating nila taos puso kaming humihingi ng tawad sa kanila at sa anumang kapalaran, maaari nila kaming iwan kung nasiyahan sila sa ganyan, iminungkahi ng isa sa mga batang babae. Iyon ang pinakamagandang ideya na mayroon kami sa ngayon. Tiyak na tumetalo ito sa pag-iwan ng kotse ng ganito. Tila ito ang napagkasundoan ng karamihan. Ang ilan sa mga batang babae ay may naisip pang iba. Nais nilang makita kung ang driver ay isang gwapong binata. Sabihin mo, Cameron, bakit hindi mo muna umalis sa iba? I'll stay behind and wait for the driver. Aayusin ko ang issue ng maintenance fee. Sabi ni Zella na wala sa asol. Bagaman wala siyang masyadong pera, hindi niya pinapayagan lamang na bayaran ni Cameron ang bayad sa pagpapanatili ng mag-isa. No way, hindi ka lang namin maiiwan dito. Kumusta naman ito, lahat, mangyaring subukang gamitin ang iyong mga koneksyon upang malaman kung maaari mong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng kotse.
Siguro ang isang kakilala mo ay maaaring makilala kung sino ang may-ari. Mungkahi ni Ray. Ang ideya ay naaprubahan ng halos lahat doon at nagsimula silang gumawa ng aksyon. Ang isa sa mga pinsan ko ay nagtatrabaho sa construction. Tatanungin ko siya. Ang aking tiyuhin ay responsable para sa mga proyekto sa pabahay at pagtatayo. Alam niya rin ang maraming mga tao. Hayaan mo akong tanungin siya. Ang aking tiyuhin ay guro. Marami rin siyang makikilala na tao. Marami sa kanila ang nagsimulang tumawag sa anumang nauugnay na mga koneksyon na alam nila. Si Zella mismo ang sumali sa pagsisikap. Tayo, hindi mo talaga kailangang gawin ito, pakinggan mo lang ako. Pumayo ka ngayon. Lalo tuloy na naguluhan si Gerald sa pagiging komplikado ng simpleng bagay na ito. At ano, hayaan mong hawakan mo ito. Ano ang magagawa sa isang natalo tulad mo? Halos wala kang anumang sentido komon sa iyo. Bago nila ipagpatuloy ang pagkutsa sa kanya, ang Mercedes-Benz G-Class ay gumawa ng isang tunog. Sumuko na si Gerald na subukang ipaliwanag. Kinuha niya muli ang kanyang susi ng kotse at pinindot ang isang pindutan dito. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nag-flash saglit kasunod ng tunog ng pag-unlock ng kotse. Sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay natigilan. Ano ba? Ang ilan sa mga batang babae ay hindi mapigil ang kanilang pagkabigla at aksidenteng sumigaw ng kung ano man ang nasa isip nila. Kahit na si Zella ay ibinaba ang kanyang telepono habang nakatingin kay Gerald sa sobrang pagkabigla. Lahat sila ay lubos na hindi naniniwala. Paano makakasama kay Gerald ang Mercedes-Benz G-Class na iyon? Hindi ba siya naghakot ng taxi upang makarating dito? Hindi ba siya isang mahirap? Ang bawat isa ay may parehong mga katanungan sa kanilang mga ulo. Ito ay walang kamangha-mangha. Sa oras na bumalik ang isip ng lahat, hinimok na ni Gerald ang kanyang kotse palabas ng parking space. Ang kotse ay hindi napinsala ng masama at gumawa siya ng tala sa pag-iisip na makakahanap siya ng isang tindahan ng serbisyo sa pagbebenta ng sasakyan sa paglaon upang maayos ang anumang mga gawi. Kabanata 430. Ano man ang kaso, ang kotse ni Cameron ay tiyak na hindi magmamaneho ng sinuman saan man may nasirang hood. Ang lahat na nagkamali ay nagmula kay Zella, ngunit wala talagang silbi ang pag-iyak sa nabuhos na gatas. Bukod, hindi inisip ni Gerald na angkop na iwan na lang sila ng ganoon. Magkaibigan kasi sila dati. Halika, sumakay ka sa kotse ko. Sasakay kita sa ospital. Mahinahon na sabi ni Gerald. Ang bagong mature at kalmadong si Gerald ay naramdaman na kakaiba sa iba. Sa pag-iisip sa likod, hindi nakakagulat na parang kalmado siya at casual kanina nang kausap niya sila sa hintuan ng boss. Sa totoo lang ay hindi nila gaanong binibigyang pansin ang kanyang pag-uugali noon dahil akala nila ay talo pa rin siya. Gayunpaman, ngayon nang mas binigyan nila ng pansin ang paraan ng kanyang pagsasalita, nalaman nila na ang kanyang tono ay parang malamig at binubuo kumpara sa matandang Gerald na alam nila. Ito ay medyo napanganga. Gerald, ito ba ang iyong sasakyan? Tanong ni Ray, nanlaki ang mga mata. Yep, medyo bago pa rin, sagot ni Gerald habang tumango ng marahan. Bakit ka nagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa isang Mercedes-Benz G-Class? Tandang padamdam. Diyos ko. Sino ba ang mag-aakalang bibili si Gerald ng ganon kamahal na kotse? Sabi ni Ray, halos tumalon sa tuwa. Gerald, maaari ba akong sumakay sa kotse mo? Sige, bakit hindi? Diyos ko. Sumakay ako sa isang Mercedes-Benz G-Class. Napasigaw si Ray habang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay ng masaya bago sumakay sa sasakyan. Pasimpleng tumayo si Zella sa gilid na mula ang mukha. Isa gayon nakakahiya ito. Tuldok-tuldok. Pinayuhan ko pa siya na kumuha ng trabaho ngayon lang ngunit isipin na mahusay ang ginagawa niya. Mayroon pa siyang Mercedes-Benz G-Class. Nangako kami na magkikita kami sa hintuan ng bus ngunit umalis na ako para sa pagtitipon nang wala siya. Tuldok-tuldok. Kaya pala gusto niya kaming ihatid doon sa kanyang sasakyan. Halika Zella, wala tayong buong araw, nakangiting sabi ni Gerald. Kitang-kita niya na malinaw na nahihiya si Zella. Bagaman nagdadalawang isip siya noong una, dahan-dahan siyang tumango bago sumakay sa upuan sa tabi ni Gerald. Puno na ang kotse sa oras na magsimulang magmaneho si Gerald patungo sa ospital. Sa kanilang pagpunta roon, pinagsama ni Ray ang bintana at sinundot ang kanyang ulo upang kumuha ng maraming litrato. Kaya Gerald, paano mo nagawa na kayang bayaran ang kotseng ito? Naging mayaman ka ba? Takang tanong ni Ray habang nasa labas pa ng sasakyan ang ulo. Hindi ko binili ang kotseng ito. Tumalo ako ng isang kaganapan at nagkataong nagwagi ako. Matapat na sinabi ni Gerald. Ang kotseng binili niya, ang kanyang Lamborghini, ay nakaparada pa rin sa mountaintop. Kaya isang premyo lamang ito, sabi ni Ray, isang bahagyang pagkabigo sa kanyang boses. Bukod kay Ray, ang iba pang mga batang babae ay nagpaplano na rin ng kanilang susunod na paggalaw.
Wala sa kanila ang may mga boyfriend pa. Kahit na hindi talaga mayaman si Gerald, ang pagbebenta ng kotse lamang ay agad na bibigyan siya ng 300,000 dolyar. Sa ganoong klaseng pera, makakabili sila ng bahay at isang ordinaryong kotse. Sa madaling salita, isang pamantayang mayamang pamilya. Habang iniisip nila ito, ang ilan sa mga batang babae ay nagsimulang magkaroon ng damdamin kay Gerald. Gayunpaman, ang reaksyon ni Zella ay ang kumpletong kabaligtaran. Nang marinig niyang regalo lamang ang kotse, agad na nawala ang kanyang sorpresa. Sa halip na sorpresa, ngayon lamang siya naramdaman na panlibak. Kaya't premyo lamang ito. Sa sandaling iyon, napagpasyahan niya sa kanyang isipan na ang dahilan na nangako si Gerald na makikipagkita sa kanya ngayon ay upang ipakita lamang ang kotse na nanalo siya. Iba si Waylon. Tiyak na mayroon siyang pera at kakayahan na kinakailangan upang bilhin ang kanyang sarili sa Audi A4. Kaya, anuman ang panghihinayang niya kay Gerald ay ganap na tumigil sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi ko akalain na pagmamayari mo ang isang Mercedes-Benz G-Class. Hindi pinapansin kung paano mo talaga nakuha ang kotse, ikaw ay mayaman pa rin ngayon. Bakit mo napanatili ang isang mababang profile sa pagtitipon kanina? Dapat magpakita ka ng konti. Sabi ni Ray sa isang malambing na tono. Kailangan bang magpakitang gilas ang mga mayayaman? Hindi ko gusto ang maliit na tingin sa iba dahil kahit na ang ilang mga tao ay mukhang ordinaryong, maaaring sila lamang ang mga taong makakatulong sa iyo balang araw. Si Gerald ay nagsasalita tulad ni G. Crawford. Gayunpaman, ang mga batang babae ay hindi sumang-ayon sa kanyang pahayag. Nakasimangot din si Zella, iniwas ang tingin sa bintana na may bahid ng pagkasuklam na nakasalamin sa kanyang mga mata. Dahil sa katahimikan lang ang sinalubong sa kanya, hindi na rin nagsalita si Gerald. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa ospital. Sa oras na dumating sila, lahat ng mga sugat ni Waylon ay nakabalot. Siya ay nasa telepono na nakikipag-usap sa isang tao nang pumasok ang kanyang mga kamag-aral sa kanyang ward. Hoy Jackson, kanina ka pa tinawag ng tatay ko. Nasa ospital ako ngayon, maaari kang mangyaring lumapit ng kaunti. Narinig ko mula sa aking ama na medyo mahirap silang makitungo. Panipi. Kabanata 431. Tiyak na humihingi ng tulong si Waylon kay Jackson. Gayunpaman, bago nila marinig ang tungkol sa mga detalye, si Waylon ay nag-hang up na. Ito ay dahil napansin niya si Zella at ang natitirang pagpasok sa silid. Pasensya ka na Waylon. Kasalanan ko ang lahat. Paumanhin ni Zella. Ano ang pinagsasabi mo Zella? Nagulat na lang ako nang sinimulan nila kaming bugbugin nang hindi man lang nililinaw ang sitwasyon. Huwag mag-alala, ang mga sakop ng aking ama ay nakikipag-usap sa kanila ngayon din. Narinig din ng aking ama ang tungkol sa iyong mga kaguluhan. Sabi ni Waylon sa isang mabangis na tinig. May sasabihin pa sana si Zella nang magsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Huminga ng malalim, sinagot niya ito. Ito ay isang maikling pag-uusap lamang at hindi siya nagtagal ay tumambay siya. Tapos na ang lahat. Ang tawag ay mula sa aking pangulo at sinabi niya sa akin na natanggal ako. Mahinang sabi ni Zella. Alam niya na nawala lang sa kanya ang pagkakataong magkaroon ng isang mahusay na karera. Dahil siya ay natanggal na sa trabaho, hindi na siya makakapasok sa anumang mahusay na mga subsidiary na kumpanya o pamumuhunan sa mga kumpanya sa ilalim ng Dream Investment Group. Wala na ang lahat. Ano? Tinanggal ka. Kahit papaano ay hindi pa nasa saalang-alang ni Waylon ang posibilidad na iyon. Sa una, ang gusto lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Zella. Ang kanyang layunin ay upang humanga siya at umibig sa kanya. Nakipaglaban siya at binugbog upang matulungan siya ngunit hindi lamang nabigo iyon upang malutas ang isyu ni Zella, nadagdagan lamang nito ang kanyang mga pasanin dahil siya ay wala ng trabaho ngayon. Waylon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Siguradong pakiramdam na magpapatuloy silang asarin si Zella. Tinanong ni Ray, ang pagiging nakikialam niya. Huwag kalimutan. Nasa tabi pa natin ang ama ni Waylon. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa ilang deputy manager. Pang-iinis ng isang kaklase na lalaki habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono ni Waylon. Kinuha niya agad ito. Kumusta po itay, ano ang sinabi mo? Diyos ko. Sige, nakuha ko na. Paano naman ako? O sige, tatay. Nakuha ko. Nang tuluyan na siyang mabitin, mapatla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang kamay kaya't nahulog ang telepono sa kama. Waylon, ano ang nangyayari? Tanong ni Zella, nag-aalala. Tapos na ang lahat para sa akin. Ang taong binugbog ako ay ang senior executive mula sa punong tanggapan. Kahit na nais ng ama na manipulahin ang kanyang mga koneksyon kay Jackson, sa huli, si Jackson ay isang driver lamang. Tiyak na hindi siya influential tulad ng nakatatandang ehekutibo, ano pa, ang senior executive ay nagtrabaho para kay G. Michael Zick dati. Siya ang matapat na sinalagyan ni G. Zick. Kahit si Jackson ay ayaw makisali dito.
Ang pagmamakaawa ng aking ama sa kanila ngayon at tumawag siya upang sabihin sa akin na humingi ako ng paumanhin sa deputy manager na ito ngayong gabi. Pinunasan ni Wayland ang malamig na pawis sa noo gamit ang kanyang manggas. Si Zella ay sa sobrang pagkadismaya. Kaya't lumalabas na si Wayland ay nasa matinding kaguluhan din. Gayon din si Zella. Sinabi sa akin ng aking ama, sinabi sa aming lahat na huwag nang kumilos ng labis-labis, inistorbo ka ni Charlie sa kumpanya. Ang issue ay maaaring malulutas ng madali sa iyo sa pagsasampa ng isang reklamo sa iyong mga nakatataas. Tiyak na parurusahan nila ang maling baluktot na iyon sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanyang mga maling gawa, ang lahat ng nagawa natin ngayon ay ginawa lamang ang sitwasyon, mas masama. Tuldok-tuldok. Wala ay tama, ako ay nasa matinding kaguluhan ngayon at nawalan ka rin ng trabaho. Sinabi ni Wayland sa isang hindi karaniwang katangian na malambot na tono. Sa wakas nagsasalita siya tulad ng isang mapagpakumbabang tao ngayon. Narinig iyon, naramdaman ni Zella na parang may nagbigay sa kanya ng eksaktong parehong payo bago. Habang ang paningin niya ay nakapan sa buong wardroom, napansin niya si Gerald na nakatayo sa tabi ng pintuan. Siyempre, ito ay eksaktong ipinapayo sa kanya ni Gerald noong nagkita sila sa labas ng mga banyo kanina. Bago ito, naisip niya na walang karanasan si Gerald. Hindi pa niya inaprobahan ang kanyang mungkahi. Tuldok-tuldok. Sa huli, kung sinunod lamang niya ang payo niya, wala sa mga ito ang mangyayari. Ang bagay ay maaaring malutas ng madali. Ngunit huli na upang pagsisisihan ito. Sinubukan ng mga kamag-aral na pasayahin ang kalooban sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga posibleng positibong kinalabasan mula sa mga kaganapan ngayon. Subalit sa kaibuturan, alam nilang lahat na sila ay nagbibigay aliw lamang sa bawat isa. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Zella. Kinuha niya ang tawag at katulad ng dati, sandali lang siya nakausap. Gayunpaman, ang mga detalye ng tawag ay tila napakasindak o napakahalaga kay Zella. Ito ay dahil papalapit sa pagtatapos ng tawag, ang kanyang mga mata ay bukas at ang isang ekspresyon ng lubos na hindi paniniwala ay ipininta sa kanyang mukha. Zella, ano ang nangyayari? Medyo natagalan si Zella upang sumagot habang tulala pa siya sa tawag. Ang boss ng aking kumpanya ay tumawag sa akin ng personal ngayon lang. Sinabi niya sa akin na maaari kong ipagpatuloy ang aking trabaho doon at ililipat ako sa departamento ng tauhan. Magtatrabaho ako bilang isang trainee doon at bibigyan din ako ng pagsasanay upang makapaghawak ako ng mas mataas na mga tungkulin sa departamento sa hinaharap. Humingi pa siya ng paumanhin sa akin tungkol sa issue tungkol kay Charlie. Sinabi niya sa akin na natanggal na si Charlie at sinabi pa niya na isang desisyon ang ginawa ng mga nakatataas. Kabanata 432. Natigilan ang lahat. Sa kanilang isipan, lahat sila ay nag-iisang bagay. Ano? Iyon ay isang napakalakas na pagbabago. At napakabilis din. Zella, tiyak na iniisip ko na may humihila ng mga kwerdas sa likod ng mga eksena upang matulungan ka. Tuldok-tuldok. Kung hindi man, bakit ka pa umuusad ang iyong boss upang harapin ang masama sa una? Ang pagsisiyasat sa bagay na ito ay hindi nangangailangan ng paglahok ng boss at tinawag pa rin niya ang iyong personal na numero upang humingi ng paumanhin. Ano pa, natanggal na ang pervert? Sumasang-ayon ako. Sinabi mo mismo na ang desisyon ay ginawa ng mga nakatataas. Tiyak na may gumamit ng kanilang mga koneksyon upang magawa ito. Si Ray at ang iba pa ay lantarang tinatalakay ngayon ang kanilang mga haka-haka. Sa tingin ko ganun din. Napakahirap na may talaga bilang isang potensyal na trainee para sa departamento ng tauhan. Hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang may gaanong kapangyarihang magawa kahit ang boss at ang aking mga nakatataas ay kumilos, sabi ni Zella habang hinihimas ng marahan ang kanyang templo. Bigla siyang natigilan bago tumangala at inayos ang tingin kay Gerald. Gerald. Walang malay na sigaw niya nang tumayo siya. Gerald. Lahat ng tao sa silid ay gulat na tumingin sa kanya. Hindi inaasahan ni Gerald ang reaksyon ni Zella kahit na tama siya. Kanina pa kung ang natitira ay nagtatalakay sa kanilang mga sarili, umalis na si Gerald sa wardroom upang tawagan si Zack. Inutusan si Zack na lutasin ang issue sa lalong madaling panahon. Ngayong naayos na ang lahat, nagulat ito kay Gerald na mabilis na nahulaan ni Zella ang katotohanan. Sa palagay ko alam ko kung sino ang tumulong sa akin, Gerald. Sabi niya habang naglalakad palapit sa kanya. Alam mo na nag-iisip ng pabalik sa aming paraan dito, sinabi mo na hindi kami dapat magmaliit sa iba dahil maaaring sila lamang ang taong makakatulong sa amin sa huli, kahit na sa una ay minamaliit namin sila. Salamat sa pagpapaalala sa akin tungkol sa Gerald na ito. Patuloy na ipinahayag ni Zella ang kanyang pasasalamat kay Gerald. Sa palagay mo alam mo kung sino ang tumulong sa iyo? Napaisip si Gerald sa sarili. Nangangahulugan ba iyon na ang pusa ay wala pa sa bag? Nagsimula siyang magpaliwanag.
Kinuha ako ng deputy manager mula sa departamento ng tauhan. Siya ay isang masigasig na batang tagapamahala at sa tuwing magkikita kami, siya ay bahagyang tumango at nagsasabi ng isang simpleng pagbati. Bagaman hindi ito gaanong tunog, sa palagay ko siya na ang tumutulong sa akin ng lihim. Sa una, simpleng naisip ko na siya ay isang matapat at may kagalingan na lalaki na nakatuon lamang ang kanyang pansin sa kanyang trabaho. Sa pag-iisip sa likod, gayunpaman, maaaring siya ay mas mapagpakumbaba at sophisticado kaysa sa naisip ko. Sinasabi ko ito ngayon dahil narinig ko mula sa aking mga kasamahan noong nakaraang araw na maaaring hindi siya ang ipinakita niya sa kanyang sarili. Sabi ni Zella. Nawala ang pagkalito ni Gerald sa oras na natapos niya ang kanyang paliwanag. Kaya't nahulaan niya na mali kung tutuusin kahit na hindi talaga ito nakakaistorbo sa kanya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Zella ang pangangailangan na kumpirmahin ang kanyang teorya kaya tinawag niya ang isang malapit na babaeng kasamahan niya. Kamusta, Lila? Naaalala mo pa ba ang pinag-uusapan natin tungkol sa deputy manager mula sa departamento ng tauhan? Naaalala ko yata na sinasabi mo na pinsan niya ang isang superior. Ayos lang wala yun. Salamat. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho ngayon. Matapos ang pagbitay, mukhang nasa sabik si Zella na kahit ang mga mata niya ay naluluha na ngayon. Zella, sigurado ka bang siya ito? May gusto ba siya sa'yo o kung ano? Tanong ni Ray, ang hindi maiwasang pagseselos ay nagpaputok ulit. Gusto niya ako o hindi ako sigurado. Gayunpaman, sigurado akong nakatulong siya sa akin ng maraming beses sa lihim sa ngayon. Siya ay dapat na isa sa mga unang tao na nalaman na ako ay fired. Ano man ang kaso, hihilingin ko sa kanya na linawin ang lahat ng ito kapag nakapagtrabaho ako bukas. Inggit na inggit ako sa inyong lahat. Si Morgana ay tinulungan ni Cameron kaya isa na siyang opisyal na doktor habang si Zella ay pareho si Waylon at ang deputy manager na patuloy na tumutulong sa kanya. Mayaman pa ring tagapagmana si Sharon bilang kapareha niya. Wala akong anumang bagay na magarbong. Sabi ni Ray habang kinakagat ang ibabang labi sa panibugho. Sumulyap siya sa tycoon sabay hindi na nagsabi ng iba. Mapait na ngiti lamang si Morgana sa kanyang sinabi habang inaalaw niya si Ray. Huwag mong sabihin yan, Ray. Hindi naman masama ang tycoon. Gayon din dahil napakamalaya mong nakatayo roon, makakakuha ka ba ng maiinit na tubig? Tanong ni Morgana habang nakatingin kay Gerald. Talaga, ang lahat ay nakatayo dito na wala ring ginagawa. Bamantong hininga si Gerald habang naiisip ang sarili. Hindi pa rin siya maaaring tumanggi kaya't lumakad lamang siya sa isang mesa na may laman na basong garapon. Si Dr. Lopez, kapwa ang Pangulo at ang Vice-Presidente ay pupunta sa ward ngayon. Sabi ng isang nurse na dumaikit ang kanyang ulo sa silid. Matapos may parating ang mensahe, umalis na siya. Darating ang Pangulo. Tanong ni Morgana, gulat na gulat. Nagulat din si Waylon. Siguro nalaman ng Pangulo na napasok ako sa ospital kaya't pupunta siya upang bisitahin ako. Zella, halika tulungan mo ako. Ang tatay ko ay pamilyar sa Pangulo kaya kailangan kong maging pinakamaganda. Ilang segundo ang nakaraan, si Waylon ay matapat na galit pa rin na ang kanyang sandali ay inagaw ng representante ng manager ni Zella. Gayunpaman, alam na ang Pangulo ay personal na darating upang salubungin siya ay huminahon ng bahagya ang kanyang galit. Habang sinusuportahan siya ni Zella, dahan-dahan siyang tumayo, pakiramdam ng medyo nasa sabik. Sa kabilang banda, gusto ni Gerald na lumabas ng silid dahil dumami ulit ang mga tao doon. Kinuha niya ang pitchel at nagtungo sa pintuan upang kumuha ng maiinit na tubig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at sa harap niya, ang Pangulo mismo. Oh, G. Crawford, anong ginagawa mo dito? Panipi. Kabanata 433. Sabay kilay sa mga kamay habang tinatanong, may ngiti sa labi. G. Crawford. Nataranta ang iba sa ward nang marinig ang pangalan. Lalo na ito ang kaso para kay Waylon na handa nang batiin ang Pangulo at kumilos ng mahina sa harap ng iba pa. 2 beses siyang natulala sa iba sa silid. Bakit niya tinawag si Gerald bilang G. Crawford? Alam mo kung sino ako, Pangulo? Tanong ni Gerald. Natigilan din siya. Siyempre ginagawa ko. Noon nang may pasok si G. Winters sa ospital, nagpunta rin ako para bisitahin siya. Gayunpaman, hindi kita nahuli sa oras bago ka umalis. Sabi ng Pangulo habang patuloy siyang ngumiti. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, mabilis na inayos ni Gerald ang puzzle. Nang may pasok si G. Winters sa ospital, nakabunggo siya sa Morgana sa cafeteria. Noon, nag-abala si Morgana sa kanyang issue sa trabaho. Nang siya ay umalis at makilala si Zack mamaya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga issue sa trabaho ni Morgana. Kahit na ang kanyang mga issue ay sa kalaunan ay nalutas, ang kredito ay naagon ni Cameron sa huli. Kailangang ito ay minsan na nang marinig ng Pangulo ang tungkol kay Gerald.
Sa pag-iisip pabalik, binanggit din ni G. Winters ang pagbisita sa kanya ng Pangulo noong nakaraang panahon bagaman hindi pa ito binibigyan ng paunawa ni Gerald. Ginoo Crawford, narinig ko mula sa head nurse na nandito ka kaya partikular akong lumapit upang makilala ka. Huwag sabihin sa amin kung mayroon kang anumang mga kahilingan. Gagawin natin ito kaagad. Pagpapatuloy ng Pangulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Morgana na nakatayo sa tabi nila. Tingnan mo rito, G. Crawford. Matapos mong irekomenda, si Morgana ay isa ng opisyal na doktor dito. Siya ay medyo masigasig at responsableng empleyado kaya tumatanggap siya ng mataas na papuri mula sa parehong mga pasyente at aming staff. Mabait sa iyo na magrekomenda sa amin ng isang mahusay at may talento na tao sa amin. Lumaki ang ngiti sa mukha ng Pangulo nang sabihin niya iyon. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap tungkol sa ilang iba pang mga bagay. Ang ilang mga taong may talento na nakatayo sa likuran ng Pangulo ay nakipagkamay kay Gerald bago sila tuluyang umalis. Noon, simpleng sinabi ni Gerald kay Zack na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa lalawigan upang malutas ang mga isyu ni Morgana. Hindi man direktang bahagi ni Gerald doon. Gayunpaman, tila ang Pangulo ay isang may kakayahang tao mismo. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang malaman na si Zack ay nasa ilalim lamang ni Gerald na kumikilos sa ilalim ng utos ni Gerald. Nang hindi na makita ang kanilang likuran, lumingon si Gerald sa likod ng silid. Noon niya napagtanto na lahat ng kanyang mga kaklase ay nakatingin sa kanya na gulat na gulat. Totoo ito lalo para kay Waylon. Lumitaw siya na natulala habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang kama, na freeze sa lugar. Kaya't hindi pa siya sinalubong ng Pangulo. Naparito siya upang personal na makilala si Gerald ng mag-isa. Nakakahiya naman. Panipi tuldok. Pumili ka muna ng maiinit na tubig. Sabi ni Gerald bago paandaran ang pintuan. Gerald. Si Morgana ang tumawag sa kanya, isang mukhang hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Opo. Ano ang mali, Morgana? Tanong ni Gerald. Ay, ikaw ba ang tumulong sa akin? Ikaw ba ang dahilan kung bakit napakadali kong maging isang opisyal na doktor dito? Malinaw na sinabi iyon ng Pangulo kanina. Na si Gerald ang nagrekomenda ng gayong mabuting doktor sa ospital. Bumalik noong siya ay unang makakuha ng trabaho kahit na siya ay tuliro. Pinagpalagay lamang niya na si Cameron ang tumulong sa kanya. Pinasalamatan pa ng kanyang ama ang ama ni Cameron para doon. Gayunpaman ang ama ni Cameron ay lumitaw lamang na isang malamig at mag-isang tao. Ang lawak ng kanyang pagiging mabuting pakikitungo sa kanyang ama ay isang solong basong tubig bago paalisin. Kung totoong si Cameron ang tumulong sa kanya, bakit nangyari iyon? Ang lahat ay may katuturan ngayon. Si Gerald na ang tumulong sa kanya simula pa lang. Lumabas na si Gerald ay medyo malapit sa Pangulo. Oo, hindi naman ito big deal. Swerte ko lang na may alam akong ilang mga may kinalaman kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa iyo, sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng mahina. Si Morgana ay napuno ng panghihinayang matapos marinig iyon. Naalala niya ang unang pagkakataong nakilala niya ulit si Gerald pagkalipas ng mahabang panahon. Pinagamot lang siya nito sa isang kainan sa cafeteria habang si Cameron ay ginagamot sa isang engranding kapistahan sa isang kahanga-hangang hotel. Ang tunay na taong nag-iisip tungkol sa kanyang hinaharap at tumulong sa kanya na malutas ang lahat ng kanyang mga isyo ay si Gerald. Sa pagtingin ulit kay Gerald, natagpuan ni Morgana ang sarili na nakatingin sa kanya sa ibang ilaw. Diyos ko! Gerald, nagmamaneho ka ng Mercedes-Benz G-Class kanina. Mayroon ka ring napakahusay na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Ano nga ba ang ginagawa mo ngayon, Gerald? Panipi. Kabanata 434. Ang tanong ay nagmula kay Ray. Ano ang sinabi mo? Nagmamaneho siya ng Mercedes-Benz G-Class. Gulat na sabi ni Waylon. Kung iisipin, paimpel na ngumiti si Gerald sa tagiliran habang si Waylon ay ipinapakita ang kanyang sasakyan kanina. Akala niya ay panibugo iyon, ngunit masaya lang si Gerald na tignan ang lokong ipinapakita ang kanyang kotse sa Audi A4L. Sa kasalukuyang presyo ng isang Mercedes-Benz G-Class, ang dami ng pera na iyon ay madaling makabili ng 8 o 9 na mga Audi A4L na kotse. Tulad ng sinabi ko dati, nanalo ako bilang premyo. Sasakyan lamang ito upang matulungan akong makalibot, kalmadong sabi ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos ay inilapag niya ang pitchel at umalis sa ward. Si Zella ay walang sinabi, ngunit mas nirerespeto niya ngayon si Gerald kaysa sa dati. Paimpel siyang umalis sa ward sa sandaling ang mga isyo ay nalutas ng hindi inaasahan ang anumang pagpapahalaga sa lahat. Sa kanyang isipan, alam niya na kahit na palagi niyang naisip na ang iba ay tumutulong sa kanya, walang pakialam si Gerald hanggat wala ng mga issue. Kahit na sa oras na sumakay si Gerald sa kanyang kotse, ang kanyang mga kamag-aral ay hindi lumipat ng 1 pulgada. Nakatitig pa rin sila sa gulat na naiwan lang siya ng ganon.
Habang nagmamaneho si Gerald ay nagsimulang magring ang kanyang telepono. Nagulat ito ng bahagya sa kanya na ang tumawag kay Tammy ngunit sumando pa rin siya. Gerald, payuhan mo si Gia na umuwi ka na. Si G. Quarrington ay labis na nababalisa. Sinubukan niyang tawagan si Gia ng maraming beses ngayon ngunit malamang na pinatay ang kanyang telepono. Ni hindi na siya tumutugon sa alinman sa aking mga mensahe. Mangyaring payuhan siya, makikipagkita ako sa kanya ngayong hapon. Sabi ni Tammy. Narinig yun, natigilan sandali si Gerald. Pinahinto niya kaagad ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Ano? Ano ang ibig mong sabihin na nag-aalala siya? Hindi ba umuwi si Gia? Alam na alam niyang sinabi ni Gia na uuwi siya bago siya umalis. Ni hindi na siya nakipag-ugnay sa kanya mula noon. Naisip niya na ayos lamang ang pagtatapos nito ng ganoon. Kung sa bagay hindi niya ito hinayaang manatili kung hindi man ay madaragdagan lamang nito ang tsansa na hindi maunawaan ni Mila sa hinaharap. Saan siya napunta? At bakit hindi na makontak ng sinuman si Gia ngayon? Ano? Anong ibig mong sabihin? Nakipag-ugnay pa rin ako sa kanya kahapon bago ko malaman na hindi ko na siya maabot ngayon. Nagpakita siya ng isang mahusay na palabas at ngayon ang kanyang ama ay talagang natatakot. Mangyaring huwag nang magpanggap, ang kanyang ama ay wala sa aking bahay. Ipasa ang telepono kay Gia ngayon. Sabi ni Tammy. Gusto niyang isipin na nagpapanggap lang si Gerald. Tammy, patay ako grabe. Huwag mo akong takutin. Iniwan mo ang aking lugar 3 araw na ang nakakalipas at umaga pagkatapos nito, sumakay si Gia ng kotse pabalik sa Mayberry. Sinabi niya na magpapakasal na siya kay Jacob sa sandaling umuwi siya. Itinakip ni Gerald ang kanyang manggas sa noo nang magsimulang bumuo ng malamig na pawis. Ipinaliwanag niya kay Tammy ang lahat ng nangyari noong araw na umalis si Gia. Damn it. Kahit na ganyan, dapat pa rin natin siyang maabot ngunit hindi natin magawa. Sinabi ba talaga niya sa iyo na magpapakasal na siya kay Jacob? Sino pa ito? Sasabihin ko lang ito. Ang taong dapat sana niyang makipagsamahan ay hindi si Jacob. Ito ay isang tao mula sa Yanke na kilala lamang ng iba bilang si Jilong. Gayunpaman, ayaw ni Gia na makasama siya kaya tumakbo siya palayo sa bahay. Pinaghihinalaan ko na siya ay napunta sa iyo na may maraming mga dahilan sa isipan kung sakaling hindi mo siya dalhin. Oh, Gia, ngayon lang ako nag-aalala na may nangyari sa kanya. Sigaw ni Tammy sa nag-aalala na boses. Matapos ibahagi ang anuman ang alam nila tungkol sa sitwasyon, tumambay si Gerald bago kaagad sinubukan na tawagan si Gia. Gayunpaman, totoo ito. Nakapatay na nga ang kanyang telepono. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanya sa pamamagitan ng iba pang social media din ngunit ang resulta ay pareho. Fucking hell. Ano ang nangyari, Gia? Kahit na ang pagkawala niya ay hindi direktang nauugnay sa akin, ang huling lugar na nakita siya ay ang lugar ko pa rin. Labis na naguluhan si Gerald at napuno siya ng panunuya sa sarili. Kung hindi ko sinabi ang mga bagay na iyon ay maaaring hindi iniwan ni Gia sa una. Tuldok-tuldok kudlit. Kung sana tinawag ko siya pagkatapos niyang umalis baka alam ko pa kung nasaan siya ngayon. Ngunit huli na para doon. Hindi ko sana maaasahan na nangyayari pa rin ito. May nangyari kay Gia at kailangan ko siyang mahanap agad. Sinabi din ni Tammy na akala niya ay kasama pa rin ako ni Gia. Napakamot ng ulo si Gerald sa pagkabigo. Sa kanyang isipan, maraming mga posibilidad ng mga bagay na maaaring nangyari sa kanya. Ang bawat posibilidad na naisip niya ay lalo lang siyang kinakatakutan kaysa sa nauna. Tinapik niya ng malakas ang kanyang manibela upang kumalma ng kaunti. Umiling sa kanya pinahit agad ang sasakyan. Pumabalik na siya ngayon sa Mayberry. Kabanata 435. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang daing ang narinig. Tammy, si G. Quarrington ay labis na kinakabahan ngayon. Pumunta pa siya sa istasyon ng pulisya upang maglunsad ng isang ulat. Ano ang dapat nating gawin? Hanggang kailan pa tayo maghihintay dito para sa Gerald na iyon? May nangyari kay Gia at sa kanyang pamilya at mga kaibigan na tiyak na alam ang tungkol dito. Ang napasinghap ay ang isa sa mga kasama ni Gia. Naghihintay silang lahat ngayon kay Gerald sa pasukan ng Mayberry University. Pumayag si Tammy na makilala siya doon sa telepono kanina. Dahil si G. Quarrington ay nagpunta upang gumawa ng ulat ng pulisya, si Tammy at ang iba pa ay kumilos ng matino sa pamamagitan ng pagpunta sa universidad. Ang pagpapaulam at pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa pamantasan ay talagang lahat na maaari nilang gawin sa sandaling iyon. Hintayin na lang natin siya. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa sitwasyon mula nang huling makita si Gia sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi siya malaya sa pagtuturo sa amin ng aralin sa paglaon. Ang pagkawala niya ay naiugnay pa rin sa kanya. Galit na sabi ni Tammy. Galit din ang ibang mga babae. Napagpasyahan nila na babugbugin nila siya agad pagdating niya. Damn it. Paano nga ba napahiya si Gia ng isang talo?
Ano pa, hindi na siya nag-abala pa ring makipag-ugnay sa kanya mula ng araw na umalis siya. Galit na sabi ng mga batang babae. Bigla na lang may isang batang babae ang nagturo patungo sa kalsada. Hoy, hoy kayong lahat. Iyon ay isang Mercedes-Benz G-Class. Ang driver ay dapat na isang gwapo. Alang-alang sa Diyos, Yvette. Basahin ng kaunti ang mod. Paano ka pa magkakaroon ng higit na interes sa mga mamahaling kotse at gwapong lalaki sa ngayon? Kahit na sinabi iyon ng kasama sa kwarto, siya at ang natitirang mga batang babae ay natapos din na nakatingin sa Mercedes-Benz G-Class. Ito ay pagkatapos ng lahat, isang kahanga-hanga at cool na hitsura ng kotse. Hoy! Tumingin sa bintana, hindi ba kamukha ni Gerald iyon? Sabi ni Yvette, na para bang posible iyon. Kawawa siyang talo. Inaasahan kong siya ay lumitaw sa harap namin sa isang bisikleta. Saway ni Tammy. Gayunpaman, ang Mercedes-Benz G-Class ay papalapit. Tumama sa preno si Gerald sabay harap ng kotse sa kanila at agad na lumabas ng sasakyan. Ano ang sitwasyon? Nag-aalalang tanong niya. Matapos ang isang maikling katahimikan, sumigaw ang isa sa mga kasama sa silid. Si Tammy at ang iba pa ay pantay na namangha. Palagi silang may impresyon na siya ay isang regular na mahirap na talunan lamang. Ngunit narito siya, pagmamaneho ng isang Mercedes-Benz G-Class. Nauna nang ipinapalagay ni Tammy na kilala niya si Gerald sa loob. Gayunpaman sa sandaling iyon, lahat ng nagagawa niyang nganga ang kanyang bibig sa pagkabigla. Bakit ka may Mercedes-Benz G-Class, Gerald? Sa wakas ay nagawa niyang magtanong. Nakuha ko ito sandali ngunit iyon ba talaga ang mahalaga ngayon? Ano ang sitwasyon? Tanong ulit ni Gerald. Hamagod si Tammy, pinipigilan ang pagkabigla na nararamdaman pa rin niya. Sinabi niya sa kanya ang mga detalye ng kasalukuyang sitwasyon. Sa madaling sabi, hindi ito mukhang napaka-promising. Sa kabila ng paglunsad ng ulat ng pulisya, hindi gaanong pag-unlad ang nagawa. Wala ring karagdagang mga pahiwatig na natuklasan din. Parehong nag-aalala sina G at G ng quarantine sa kanilang pag-iisip ngayon. Sa una, medyo nagalit sila nang malaman na ang Longs mula sa Yanken ay nais na pilitin ang isang kasal sa kanilang anak na babae na pakasalan ang kanilang anak. Ngayon na nawawala si Gia, ang mga timbang sa kanilang dibdib ay dinobol. Hindi masukat ang kanilang kalungkutan. Habang naririnig ni Gerald ang lahat ng ito, lalong tumiindi ang panunumbat niya sa sarili. Tungkol kay Tammy at sa iba pa, hindi sila naglakas loob na bugbugin si Gerald ngayon matapos makita ang kanyang Mercedes-Benz G-Class. Ang kanilang mga tono ay naging magalang din. Gayunpaman, hindi mo masyadong kailangang mag-alala, Gerald. Nag-iisip ako ng isang plano. Kita nyo, sinabi sa akin ng pinsan kong si Felicia na ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay namamahala sa pagkontrol sa mga live na pag-broadcast ng isang sikat na angkla. Noong isang buwan, ang kanilang live studio ay humingi ng tulong mula sa kanilang mga tagahanga upang maghanap para sa isang batang lalaki na nawala sa loob ng maraming taon. Nakakagulat, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng iba't ibang mga social media at forum, talagang nagtagumpay silang hanapin siya. Panipi. Kabanata 436. Tinawagan ko si Felicia at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sinabi niya sa akin na susubukan niyang tulungan kami ng kanyang kaklase. Sana maging maayos ito. Sa tulong ng mga tagahanga ng Anchor, mahahanap namin sa wakas kung nasaan si Gia. Mayroong lakas sa mga numero pagkatapos ng lahat. Sabi ni Tammy. Tumango si Gerald. Naisip niya na ito ay isang magandang ideya. Ang mga normal na tao ay hindi naintindihan ang totoong mga kakayahan ng mga nagtatrabaho sa mass media at sa mga nagtrato sa internet tulad ng kanilang pangalawang tahanan. Hanggat ang isa ay handang magsaliksik, ang impormasyong kailangan nila ay tiyak na matatagpuan. Tinawagan ni Gerald sina Drake at Tyson upang siyasatin din ang bagay. Wala sa kanila ang kumukuha ng anumang pagkakataon. Narito si Felicia. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang nakaparada sa tabi ng kalsada at lumakad palabas ang maliit na pinsan ni Tammy. Isang gwapong lalaking nakabaso ang gumabay sa kanya patungo sa pangkat. Nakilala ni Gerald si Felicia noong isang araw kasama si Tammy kaya alam niya kung sino siya. Tiyak na alam niya kung ano ang nangyari kay Gio mula nang makita niya si Gerald, inirot niya ang kanyang mga mata. Sinama ko si Quaid, Tammy. Classmate ko siya. Tulad ng naipaliwanag ko kanina sa kotse, nawawala si Gia. Nais naming hilingin sa iyo na mag-broadcast ng isang nawawalang ulat ng tao upang ang mga tagahanga ng Anchor ay maaaring makatulong na maghanap para sa kanya. Siguradong babayaran namin ito, sabi ni Felicia. Inayos ng bahagya ni Quaid ang kanyang baso bago sabihin hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bayad. Ang Internet Celebrity Carnival ay malapit nang dumating at ang Anchor Woman ay nag-iisip ng paggawa ng kawang-gawa upang madagdagan ang kanyang impluwensya. Tiyak na hindi ito isang problema.
Gayon din, ang kanyang tanggapan ay narito sa lungsod ng Mayberry University. Dadalhin ko kayong lahat upang makilala siya. Maaari mo siyang bigyan ng pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon. Teka, ang anchor woman na tinutukoy mo sa Felicity. Tanong ni Gerald na tigilan. Pasimpleng ngini siya ni Quaid habang nakatingin kay Gerald. Sino pa ito? Ikaw. Oh Diyos, Gerald. Pinakiusapan ko ang aking kaklase na hanapin si Gia. Hinahanap mo lang ang anchor woman. Maaari mo bang itigil ang pagiging isang tall-una na bastard ka? Malamig na sabi ni Felicia. Tama na yan. Lumilipas ang oras kaya't gamitin na lang natin ito upang hanapin si Gia sa tulong ni Quaid. Sabi ni Tammy. Ayos lang. Sumakay ka sa sasakyan, dadalhin kita doon. Sa una, naisip ni Gerald na ang pagharap sa isyo ay magiging bahagyang hindi mabisa kung hindi nila alam kung sino ang anchor. Ngayon na alam niya na ito ay walang iba kundi si Felicity, siya ay naging bahagyang nasabik at may pag-asa. Dahil sa sumikat si Felicity sa tulong ng ordinary man, tiyak na makikinig siya sa kanya. Pagbukas ni Gerald ng pinto ng kanyang sasakyan ay may narinig na sigaw. Oh my God, iyon ba ay isang Mercedes-Benz G-Class? Tanong ni Felicia, natigilan. Gerald, sa iyo ba ang kotse na iyon? Sumakay ka na lang sa kotse. Sabi ni Gerald na nagbitiw sa tungkulin. Nagulat ang mukha ni Quaid sa mukha niya. Inayos niya ulit ang baso niya. Kahit na mukhang isang tall-unan si Gerald, nagmaneho siya ng isang marangyang kotse. Nagmaneho si Tammy ng sarili niyang sasakyan habang paalis na sila. Alam na alam ni Gerald ang daan doon. Di nagtagal, nakarating sila sa entrepreneur base na pag-aari ng mga mag-aaral sa universidad. Nagtrabaho doon si Quaid. Siya ay isang tao na hindi nakatapos ng high school ngunit pinangarap niyang maging isang tanyag na tao sa internet. Sa huli, naging tao siya na kumokontrol sa live na pag-broadcast para sa Felicity. Miss Dawn, Tammy at ang iba pa ay narito. Sabi ni Quaid habang dinadala si Gerald at ang iba pa sa opisina. Isang batang babae ang nakatalikod sa kanila nang una silang makita. Wala siyang iba kundi ang kamag-aral ni Gerald na si Yvonne Dawn. Ah, sige. Nang siya ay lumingon upang maglakad papunta sa kanila na naka-high heels, bigla siyang natigilan. Gerald, bakit ka nandito? Kabanata 437. Si Yvonne ay nagtatrabaho bilang katulong ni Felicity na nagpapaliwanag kung bakit siya naroroon. Maliwanag na gulat siya nang makita niya si Gerald doon. Huwag muna kayong mag-alala. Higit sa lahat, kailangan namin ang iyong tulong. Parang edad na ang nakakalipas mula nang huli na makilala ni Gerald sina Yvonne at Felicity. Hindi pa sila nagkita ng harapan mula noong araw na iniligtas niya sila nang sila ay inagaw. Bahagyang hindi mapalagay si Gerald sa pakikipag-usap sa kanila ngayon. Hintay muna dito. Ang pag-makeup pa rin ni Felicity. Sasabihin ko sa kanya na nandito ka muna lahat. Hindi si Yvonne ay masama tulad ng dating patungo kay Gerald ngayon. Maraming nangyari mula noon at marahil talaga si Gerald ang nagligtas sa kanilang apat. Tiyak na gaganapin ni Gerald ang kaunting lakas at impluwensya. Alam na alam nila yon. Ngayon, nais ni Yvonne na subukang aliwin si Gerald. Maliwanag na may parehong proseso ng pag-iisip si Felicity. Ang kanyang background ay kainahinala sa kanila upang masabi. Nasa malubhang panganib ang mga ito noon pa man ay walang makakatulong dahil kahit na walang nakakaalam na sila ay inagaw. Well, maliban kay Gerald syempre. Ano pa, ang mga insidente hinggil sa power bank ni Cassandra at Amerikana ni Gerald na naiwan sa Maybach car ay lalong nagpataas ng kanilang hinala. Ang kanyang mga item ay tila naruroon tuwing nangyari ang gayong sitwasyon. Kapag naabot nila ang konklusyon na iyon, nagpasya si Felicity na ituring ng mas mabuti si Gerald. Gerald, bakit ka nandito? Tanong ni Felicity habang naglalakad papunta sa grupo. Siya ay may light makeup lamang, ngunit siya ay talagang kaakit-akit at kaakit-akit. Ito ay isang sorpresa kay Tammy at sa iba pa. Hindi pa napapanood sa kanila na ang mga tanyag na tao sa internet ay maaaring magmukhang kaakit-akit kahit sa pangunahing pampaganda. Gayunpaman sina Tammy, Felicia, at Quaid, ay lalo pang nagulat. Kilala mo siya, Gerald. Kaklase ko siya, syempre gusto niya. Mahinahon na sabi ni Gerald. Gerald, itong babaeng Gia. Ano ang relasyon mo sa kanya? Bahagyang nag-aalalang tanong ni Yvonne. Mabait siyang kaibigan. Mangyaring humingi ng tulong mula sa iyong mga tagahanga upang hanapin siya. Kapag nahanap na siya, tiyak na may gantimpala na naghihintay para sa iyo. Wala sa mood si Gerald na panatilihin ang isang mababang profile sa sandaling iyon kaya't bawat salita na sinabi niya ay nangingibabaw at malakas. Gayunpaman, kapwa hindi inisip ni na Felicity at Yvonne na wala ito sa lugar. Napag-isipan nila tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan at nagsilbi lamang ito upang patunayan na ang kanilang mga teorya ay tama. Tutulong ako. Gayunpaman, kakailanganin ko kang sumama sa aking tanggapan, Gerald.
Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay ng personal. Yvonne, mangyaring ihatid sa akin ang mga kaibigan ni Quaid. Tumalikod si Felicity at muling pumasok sa kanyang opisina. Sumunod naman sa kanya si Gerald. Sa kanyang isipan, napagpasyahan na niya na ang parehong mga batang babae ay alam na ang kanyang totoong pagkatao sa ngayon. Ito ay dahil hindi siya sapat na nag-ingat sa ilang beses niyang naisave ang mga ito. Naiiwan niya ang sapat na mga pahiwatig para sa kanila na magkasama na piraso ang puzzle. Bakit pa siya hihilingin ni Felicity na pumasok sa kanyang tanggapan? Sa katunayan, papagalitan sana siya kaagad ni Yvonne at palayasin kung hindi niya alam kung sino talaga siya. Gayunpaman si Gerald ay hindi dapat maghawak ng sama ng loob kay Felicity kahit na panatilihin siyang mapanunuya sa kanya sa nakaraan. Kung hindi man hindi niya siya papayagang maging sikat na anchorwoman na ngayon siya. Lilinuin ko ito, tiyak na tutulungan kita sa kahit na ano. Gayunpaman Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang bagay at maging totoo tungkol dito? Ikaw ba ay ordinaryong tao? At ikaw din si G. Crawford na taga Mayberry. Kinagat ni Felicity ang ibabang labi habang sa wakas ay napagpasyahan niyang harapin ng harapan si Gerald. Si Felicity ay nagkaroon ng labis na komplikadong damdamin sa sandaling nakilala niya ulit si Gerald makalipas ang ilang panahon. Si Gerald ba talaga ang taong nagustuhan niya sa lahat ng oras na ito? Palaging ginagamot siya ng ordinaryong tao. Bagaman hindi pa sila personal na nagkakilala, si Felicity ay lumago upang magkaroon ng damdamin para sa kanya pagkatapos makatanggap ng kanyang tulong ng ilang beses. Ito ay ang uri ng pakiramdam na dumaikit lamang sa kanyang puso. Ito rin ang naging dahilan kung bakit wala siyang naramdaman tuwing sinubukan ng ibang mayaman at binata na makuha ang kanyang pagmamahal o tulungan siya. Kabanata 438. Kamakailan lamang matapos sumikat si Felicity, maraming lalaki na parehong gwapo at mayaman ang nagsimulang tumulong upang tulungan siya. Minsan, nagkaroon siya ng menor de edad na lagnat ngunit kahit noon, ilang kabataan at mayayamang lalaki ang nagtulak sa kanyang lugar upang magpadala sa kanya ng gamot ng personal. Ang ilan sa kanila ay nakikipag-chat sa kanya tuwing gabi. Sa teknikal na paraan, sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng iyon para sa kanya, ang mga lalaking iyon ay sapat na upang maabot ang kanyang pamantayan sa kasosyo. Ang ordinaryong man mismo ay hindi masyadong nakipag-usap kay Felicity sa loob ng ilang buwan. Hindi pa niya siya nakilala ng personal. Sa kabila ng lahat ng iyon, wala ring nararamdaman si Felicity para sa iba. Ito ay tiyak na patunay ng kanyang paghanga kay ordinaryong tao. Naiisip pa niya kung paano siya tumingin, hindi mabilang na beses. Gayunpaman, sa bawat dumadaan na bakas na nakuha niya, higit na inihayag nito ang mas buong larawan na ang ordinaryong tao ay walang iba kundi ang taong lagi niyang minamaliit, si Gerald. Paano hindi siya magkaroon ng komplikadong damdamin tungkol doon? Si Gerald ba talaga? Kung ito, pagkatapos ay si Gerald ang para sa akin. Gusto ko ba? Mahal ko pa ba siya? Sa totoo lang hindi ako makapaniwala na nahulog ako kay Gerald. Ang mga nasabing katanungan at saloobin ay punan ang kanyang isip mula sa araw na huli silang nagkita sa restaurant. Patuloy siyang nag-aalala tungkol dito, at ngayon ay mas nababalisa siya kaysa dati na nakatayo sa harapan niya. Hindi na niya napigilan ang sarili kaya tinanong niya ang totoo. At paano kung ako? Gusto mo pa ba ako? Tanong ni Gerald pabalik, isang mapait na ngiti sa labi. Kinagat ng kaunti ni Felicity ang ibabang labi nito bago umiling. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung magugustuhan kita kahit na ikaw ay tunay na ordinaryong tao. Ngumisi ito kay Gerald. Pinag-iisipan mo lang ito. Paano ako magiging ordinaryong tao sa lupa? Bagaman kalmado ang boses nito, hindi makeably ng mukha nito ang kanyang pagkabalisa. Nagkaroon ng komplikadong damdamin si Gerald gayon din sa pagtingin niya kay Felicity. Natakot si Gerald na ang makilala siya ulit sa hinaharap ay maging awkward kung alam niya ang totoo kaya tumahimik siya tungkol sa kanyang pagkatao. Matapos ang nangyari kay Gia, alam na ngayon ni Gerald na huwag manligaw sa ibang mga batang babae kung hindi siya determinadong bigyan sila ng kaligayahan at magagandang prospect sa hinaharap. May kamalayan din siya, na tiyak na nasa sobrang sakit at pagkalito si Felicity kung aaminin niya ang inaangkin nito. Walang makukuha sa paggawa nito. Hindi ako bibili. Siguradong nagsisinungaling ka dyan. Sabi ni Felicity habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Gerald. Gerald, mangyaring ako, gusto ko lang marinig ang totoo mula sa iyo. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, kukunin ko. Magbabahagi ako ng ilang impormasyon sa iyo. Positive ako na tiyak na makikita mo ang balita na kagiliw-giliw. Kumusta naman yan? Tanong ni Felicity habang dahan-daang lumapit kay Gerald. Hindi ako si G. Crawford o ako rin ang karaniwang tao. Walang kasinungalingan doon. Nanalo lang ako sa loto at ito ay isang malaking halaga ng pera. Kung ako talaga si G. Crawford, bakit ko pa mapanatili ang isang mababang profile?
Bukod, si G. Crawford ay nagmula sa isang malaking pamilya. Nasa parehong klase kami sa nakaraang 3 taon ngayon. May hitsura ba ako na nagmula sa isang malaking pamilya? Sagot ni Gerald. Simpleng tumango lang si Felicity. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maipagkamuhian si Gerald kahit na hindi siya si G. Crawford o ordinaryong tao. Mabuti. Maniniwala ako sa sinabi mo ngayon. Gayon din, interesado ka ba sa impormasyon? Tanong niya habang umiling upang bawiin ang kanyang pagpipigil. Anong nangyari? Kalahating buwan na ang nakalilipas, dumalo ako sa isang pag-andar sa Yanken. Nabunggo ko ang isang babae doon. Tulad ng sinabi ni Felicity, sinilip niya si Gerald. Nausisa siyang makita kung anong reaksyon ang ibibigay niya. Ipagpatuloy mo. Kilala ko ba ang batang babae na iyon? Tanong ni Gerald. Siyempre gagawin mo. Medyo malapit ka rin sa kanya. Hindi ko inaasahan na mabangga siya doon, ngunit narito ang bagay. Nagbago siya ng husto. Kung sakaling balak mong makipagkita sa kanya muli, masisiguro ko na labis kang mabibigla. Hindi mapigilan ni Gerald na kumamo ang likod ng kanyang ulo sa pagkalito. Siya si Xavier, ang dating mo. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa kanya? Sabi ni Felicity nang mapagtanto niyang hindi pa niya mahulaan kung sino ang dalaga. Xavier. Si Gerald naman ang nabigla sa oras na ito. Kabanata 439. Si Xavier ay nasa Yanken. Natigilan siya nang marinig ko lang ulit ang pangalang iyon. Ilang buwan na siyang hindi naririnig mula sa kanya. Nakaramdam siya ng biglang matinding kirot sa kanyang puso. Kung tutuusin, 2 taon siyang naging asawa ni Xavier. Ang kanyang mga alaala sa Mayberry University ay halos binubuo ng pareho nilang pagsasama. Gayunpaman, labis niyang sinaktan ang damdamin. Sa isang punto, galit lamang sa kanya ang naramdaman ni Gerald. Matapos niyang ihayag sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan bilang G. Crawford, naging malamig siya patungo sa Xavier. Nakatanggap siya ng napakalaking suntok mula doon na tumigil siya sa unibersidad. Mula nang nangyari iyon, ang anumang sama ng loob sa kanya para sa kanya ay tumigil sa pag-iral. Sa halip ay napuno siya ng panunuya sa sarili. Dati, wala siya. Gayunpaman hindi siya ginasto ni Xavier para doon. Pinili pa rin niyang makasama siya. Sabay silang kumain, at nagsabay pa sa pamimili. Habang totoo na nagbago si Xavier sa huli, mas mahusay siya kumpara kay Alice at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naiinis sa kanya sa pagiging mahirap. Iyon ang nakakaantig kay Gerald noon dahil ang karamihan sa mga batang babae ay likas na ginasto ang mga mayamang kapareha. Ang kanyang pagiging malamig noon ay literal na sumisira sa kanyang hinaharap sa punto na hindi niya man nakumpleto ang pag-aaral sa unibersidad. Pinag-isipan muna ni Gerald ang tungkol sa pagkuha ng isang tao para hanapin si Xavier. Kung nahahanap niya siya, maibibigay niya sa kanya ang isang trabaho na may matatag na kita at mabuting mga prospect. Makakapagpahinga siya ng mas madali kung alam niyang maaari pa rin niyang panatilihin ang sarili. Gayunpaman, sumuko si Gerald sa ideyang iyon sapagkat sa palagay niya mas lalo niya itong aayawan kung sakaling malaman niya ito. Ano ba namang klaseng pagtugon iyon? Masaya ka ba? Nasa sabik. O baka sinisisi mo lang ang sarili mo sa ulo mo ngayon? Mausisa na tanong ni Felicity. Kumusta na siya ngayon? Magaling ba siya? Tanong ni Gerald, hindi pinapansin ang tanong niya. Nako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa totoo lang, ang galing niya. Nakatira siya sa napakahusay na buhay na tiyak na magiging lampas sa iyong inaasahan. Bago kami naghiwalay, sinabi niya sa akin na babalik siya sa Mayberry balang araw upang kunin kung ano ang nawala doon. Medyo may nakakatakot siyang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya iyon. Nang tanungin ko siya tungkol dito, wala na siyang ibang sinabi tungkol sa bagay na ito. Speaking of which, Gerald, bakit tumigil si Xavier sa unibersidad? Noon, sinabi sa kanya ni Xavier na ipasa ang isang mensahe kay Gerald. Gayunpaman, si Felicity ay hindi interesado sa anumang nauugnay kay Gerald kaya't itinago niya lamang sa kanyang sarili ang mensahe. Siyempre, ang mga bagay ay magkakaiba-iba ngayon kasama ang pag-uusisa niya sa kung ano ang ibig sabihin ni Xavier. Nagtataka ako, sabi ni Gerald, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Inihayag niyang babawiin niya kung ano ang nawala sa Mayberry. Tuldok-tuldok. Tiyak nag-aantay siya kay Gerald. Ano sa lupa ang pinagdaanan ni Xavier sa nakalipas na ilang buwan? Walang ideya si Gerald kung saan magsisimulang mag-speculate. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Gumagawa ng mahusay si Xavier at iyon lamang ang mahalaga sa kanya. Aba, ayos lang kung ayaw mong pag-usapan ito. Malalaman ko lang kung kailan siya bumalik sa wakas isang araw. Sabi ni Felicity bago bamaantong hininga. Sige, tama na chit-chat. Kailangan kong tapusin ang aking makeup para sa live na broadcast ngayong hapon. O sige, sabi ni Gerald habang tumatango ang ulo. Palabas na siya palabas ng opisina, tumawag sa kanya si Felicity.
Habang hinihintay niya ang sasabihin nito, lumapit siya sa kanya bago hinironggan ang pinto gamit ang mga braso. Gayon din, Gerald. Inaasahan kong mapangako mo sa akin ang isang bagay dahil tinutulungan kita sa oras na ito. Ano ito? Hindi ka maaaring magpakasal bago ko malaman kung sino ang totoong pagkatao ng ordinaryong tao. Iyon lang ang hiling ko. Posible ba iyon? Tanong ni Felicity habang kinakagat ang ibabang labi. Ni hindi niya naintindihan kung bakit humihingi siya ng isang walang katotohanan na bagay mula kay Gerald. Maaari bang ibig sabihin nito na nahulog ako sa kanya dahil alam ko na siya ay malamang na ordinaryong tao? Kung si Gerald talaga ay ordinaryong tao at nagpakasal siya sa iba, ano ang mangyayari? Hindi nais ni Felicity na makaramdam ng ganoong mapait na pagsisisi. Habang pinagnilayan niya ng kaunti pa ang kanyang sariling katanungan, napagtanto niya na dapat iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya na gumawa ng ganoong pangako. Hindi pa rin siya sigurado kung totoong mahal niya si Gerald. Matapos marinig ang hiling ni Felicity, nagtatakang tumingin sa kanya si Gerald. Huwag makakuha ng anumang hindi pagkakaunawaan. Ayoko sa'yo, naghahanap lang ako ng sagot. Sabi ni Felicity. O sige, mayroon kang pangako. Sa buong katapatan, si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng bahagyang pagkalabog matapos marinig muli ang pangalan ni Sabia. Kabanata 440. Nangako siya ng walang kahit katiting na pag-aatubili. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagsasabi kay Felicity na siya ay talagang ordinaryong tao. Ngunit hindi ngayon ang oras para dyan. Ngayon na ang oras para tanungin ni Felicity ang kanyang mga tagahanga na hanapin si Gia. Pagkababa niya ng hagdan, kitang-kita ng iba na malinaw na may binibigyang timbang sa kanyang isipan si Gerald. Habang tumatakbo siya ng dahan-dahan, kapwa sumunod sa likuran ni Felicia at Quaid. Patuloy na pumipili si Felicia sa pagitan ng pagsundot kay Quaid at pag-id ng kanyang ulo sa likuran ni Gerald. Malinaw na may nais sabihin si Quaid kay Gerald. Gayunpaman, tiyak na mukhang si Quaid na hindi siya naglakas loob na umakyat kay Gerald. Quaid, hindi talaga big deal. Sige na kausapin mo si Gerald tungkol dito. Sabi ni Tammy habang nagbubuntong hininga nakatingin sa dalawa. Hindi niya na kayang makita ang pag-arte nila sa likod ni Gerald. Narinig ni Gerald ang pagtawag sa kanyang pangalan at tumalikod siya. Sa likuran niya, nakita niya si Felicia na sinusundot si Quaid habang pareho silang nakatitig sa likod. Si Gerald ay medyo nalitaw sa eksena ngunit umiling siya bago tumingin kay Quaid at nagtanong, ano ang problema? Umubo si Quaid habang inaayos ang kanyang baso. Kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay, ngunit hindi ako sigurado kung handa ka bang magpahiram. Sa una, si Quaid ay tumingin sa ibaba kay Gerald ngunit nang makita niya na nagmamaneho siya ng isang Mercedes-Benz G-Class, laking gulat niya. Ipagpatuloy mo kaya, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang nagpapaupa. Kailangan niyang popahan ang isang Mercedes-Benz G-Class sa buwang ito kahit na wala pa siyang kapalaran sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa isa, kung nabigo siya na maabot ang kanyang target sa buwang ito ay maaaring siya ay natanggal sa trabaho. Maaaring nahulaan mo na ngayon, ngunit maaari mo bang ibigay ito sa kumpanya ng aking kapatid sa loob ng 3 araw? 3 araw lang. Tiyak na babayaran ka ng aking kapatid ng bayad sa pagpapaupa. Sabi ni Quaid. Naintindihan ni Gerald ang sitwasyon ni Quaid. Ang ilang mga kumpanya ay nagdadalubhasa sa mga bagay na tulad nito. Pipirma ang mga tao ng mga lease para sa mga kotse para sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pagbaril para sa mga pelikula. Sa sandaling nilagdaan ang pag-upa kung may nangyari man sa kotse, hindi mananagot ang leaser para dito. Ang leaser ay hindi rin kailangang mag-abala tungkol sa lahat ng mga gastos. Ang kotse ay may upahan lamang ng ilang araw at maaari silang kumita ng $3,000 nang hindi na kailangang gumawa ng iba pa. Kung ganun, sure. Upahan ko ito sa kanya, sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Walang nakitang dahilan si Gerald upang tumanggi. Si Quaid ay may isang kamay sa pagtulong kay Gerald na makita din si Gia pagkatapos ng lahat. Ano pa, inaprubahan siya ni Gerald, nakikita kung gaano niya pag-aalaga ang kanyang kapatid. Naiintindihan ni Gerald ang kanyang mga alalahanin dahil mayroon siyang kapatid na babae. Kung ang kapatid na babae ni Gerald ay nasa anumang kaguluhan, si Gerald ay magmamadali upang tulungan siya ng walang kahit na takot o pag-aalangan man. Salamat, Gerald. Tatawagan ko ang aking kapatid ngayon upang sabihin sa kanya ang magandang balita. Pupunta siya malapit sa isang kontrata para mag-sign ka. Tuwang-tuwa na sabi ni Quaid. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang kapatid na babae at nilagdaan ang kontrata. Kapag tapos na iyon, umuwi si Tammy at ang iba pa upang subukang makuha ang kanilang mga koneksyon upang makatulong na malutas ang isyu ng pagkawala ni Gia. Tinawag ni Gerald si Zack na kasama ang ilang iba pa. May kailangan silang hanapin. Anumang maaaring magbigay ng isang bakas kung nasaan ang kinaroroonan ni Gia.
Kung hindi man alam ni Gerald na hindi siya makakapagpahinga ng madali sa buong buhay. Malapit na dumating ang gabi. Si Gerald ay pagod at gutom matapos gawin ang lahat ng kaya niya sa buong araw. Umatras siya sandali sa isang restaurant upang punan ang kanyang tiyan bago ipagpatuloy ang paghahanap. Anong ibig mong sabihin? Sa palagay mo ba hindi ako kailangan? Masama ba ako? Habang kumakain siya, biglang narinig ni Gerald ang pagtatalo na nagmumula sa isang hapagkainan na hindi masyadong kalayuan sa kanya. Mayroong mga tinig ng dalawang kababaihan at isang lalaki. Ang lahat ng tatlong tinig ay nagmula sa iisang hapagkainan. Tila nahuli ang lalaki na namula sa kamay na nandaraya kasama ng ibang babae. Ang orihinal na kalaguyo ng lalaki ang siyang gumagawa ng karamihan sa pagsisigaw habang nanloko ang duo. Sobrang traitor ko sa'yo. Ano ang kulang sa kanya? Pinahal mo ako bago ito. Hindi mo na ba? Bakit mo nais na makasama siya? Patuloy na sigaw ng babae sa kanila. Ang ganitong uri ng eksena ay hindi bihira. Talagang hindi na kailangan pang tignan sila ni Gerald. Gayunpaman sumulyap siya dahil sa pag-uusisa dahil sa pagiging maingay nila. Nagresulta ito sa kanyang paningin na nakapako sa trio. Ang babaeng sumisigaw ay si Lillian pala. Tulad ng para sa pares na nahuli na nandaraya, wala silang iba kundi sina Hayward at Sharon. Ibinalik ang oras sa araw ng pagtitipon ng klase, naalala ni Gerald na narinig mula kay Waylon na si Sharon ay kasintahan na ngayon ni Hayward. Si Lillian ay dapat na balisa sa lahat ng oras na ito mula nang gusto niya rin si Hayward. Isang sampal ang narinig at ang sigawan ay tumigil. Ang tatanggap ng sampal ay si Lillian. Tumayo na si Sharon, isang malamig na ekspresyon ng mukha niya. Lillian, tama na. Wala ka ba sa iyong isipan? Panipi.